Please like and subscribe. Kabanata 541 hanggang 550. Ang kapangyarihan ng kamay na pumipili ng bituin. Pagkaraang sumugod si Mudauran sa layong 3 metro, nakita ni Yang Yian ang matandang immortal na ina-activate ang Sword Chi Talisman sa kanyang kamay, at pagkatapos ay agad itong pinagsama sa kanyang pares ng Wugou, na ginawang halos doble ang lakas ng orihinal na pinakamataas na grado ng banal na sandata nito. Isang mabigat na makalangit na layunin ng espada ang nagmula rito. Alam ni Yang Yian na ito ay isa pang Sword Chi Talisman na pinino sa Virtual Realm level, at ang Sword Chi Talisman sa kamay ni Mudauran ay mas malakas kaysa sa ginamit ni Han Julan sa simula. Nagulat ito kay Yang Yian. Siyempre, hindi siya nagulat sa Sword Chi Talisman mismo, kundi sa Sword Chi Talisman sa likod nito. Mula sa puntong ito, makikita na si Mudauran ay mayroon ding isang malakas na tao sa virtual na kaharian sa likuran niya. Dahil si Mudauran ay may isang malakas na tao sa virtual na kaharian sa likod niya, kung gayon ang matandang laman ng Tantric Sect at Ding Changfeng ng Divine Sect ay magkakaroon din ng isa. Pag-isipan ito, paano hindi magugulat si Yang Yian kapag napakaraming virtual realm na sinaunang mandirigma ang lumitaw? Ang tanong ngayon ay, kung mayroon talagang makapangyarihang virtual realm masters, sila ba ay nasa lihim na lugar sa Qiangbai? Ang haka-haka na ito ay malamang. Posibleng ang virtual realm expert sa likod ni Mudauran ay nagtatago sa dilim dito. Gayunpaman, hindi sigurado kung hindi mo makita ang eksperto. Ang inaalala niya ngayon ay ang yelo at apoy na sawa ay sumugod palabas mula sa pares ni Wugou na kumikislap ng maliwanag sa kanyang mga kamay. Ito ang katangiang armas magical power ng top-grade magic weapon ni Mudauran. Kanina pa niya ito naranasan nang siya ay mapwesto. Kung ikukumpara sa huling pagkakataon, ang yelo at apoy na python ni Mudauran sa sandaling ito, dahil sa bonus ng Sword Energy Talisman, ang lakas ay tumaas ng husto kaya naramdaman ni Yang Yiu ang lamig at init. Walang duda na si Mudauran ay nasa kabayaran ng kanyang buhay sa oras na ito. Bukod dito, sa isipan ni Mudauran, si Yang Yiu ay nasa dulo na ng kanyang lakas matapos matrap sa latian. Ang Ice and Fire Python na biniyayaan niya ng Sword Energy Talisman ng Virtual Realm Expert ay sapat na para sirain si Yang Yiu. Para kay Mudauran, ang kanyang pagtitiwala sa pagpatay kay Yang Yiu sa oras na ito ay kabilang sa top 15. Nang makita na si Yang Yian ay papatayin na ng kanyang sariling Wugou na katangian ng mahiwagang armas, ang matandang mukha ni Mudauran ay parang isang krisantemo na namumulaklak sa taglagas, na nagpapakita ng isang ngiti. Sa sandaling ito, biglang nalaman ni Mudauran na si Yang Yian, na ang kalahating antas ng katawan ay nakulong sa latian, ay nagpakita ng isang ngiti na katulad niya, tulad ng ngiti ng isang mangangaso na pinilit ang biktima sa isang patay na dulo at hindi makatakas, at ang ngiti ng isang normal na tao na sadyang nagpapanggap na isang tanga para manlinlang sa iba. Sa isang iglap, biglang naisip ni Mudauran kung naghahalusinate ba siya dahil sa sobrang saya niya. Si Yang Xiaoze ay isang isda sa pisara sa oras na ito, hindi kayang pukawin ang anumang alon, kaya maaari pa rin siyang tumawa. Dapat ay sarili niyang ilusyon, di ba? Ngunit nang muli siyang tumingin, ang ngiti sa bibig ni Yang Yian ay naging mas matindi. Pagkatapos ay biglang lumiit ang mga mag-aaral ni Mudauran, at alam niyang hindi siya ilusyon ngayon. Mulumang magnanakaw, oras na para tapusin. Ito ang sigaw ni Yang Yian sa kanya. Si Yang Yian, na ang kalahating katawan ay orihinal na nakulong sa latian, ay kumislap na may pilak na liwanag sa kanyang kamay, at lumitaw ang kanyang kakaibang mahabang espada. Bigla siyang lumipad mula sa latian, at lumipad sa taas na mahigit 10 metro sa himpapawid, patungo sa tuktok niya at ang sawa na may katangiang si Lian Chao, na may hawak na mahabang espada sa kanyang kaliwang kamay, at isang mainit na puting liwanag ang sumilay sa kanyang kanang kamay. Sa mga mata ni Mudauran, nakita niya na ang kanang kamay ni Yang Yian ay naging transparent, at ang kanyang palad ay bahagyang nakikita ang mga buto. Ang kulay kristal na transparent na buto ay naglabas ng hininga na nagpapahina kay Mudauran. Pagkatapos ay narinig niyang dahan-daw ang sinabi ni Yang Yian, "Star-picking hand." Nang bumagsak ang mga salita, sa mga mata ni Mudauran, ang kanang kamay ni Yang Yian ay nakasisilaw sa puting liwanag, tulad ng isang maliit na araw, at biglang bumagsak patungo sa kanya, o sa mas tumpak, ito ay natatakpan. Sa Mudauran. Ang mga mata ni Yang Yian, ang parang kalansay na kamay ni Yang Yian kung minsan ay nakatikip sa langit at araw, at kung minsan ay normal ang laki, kumikislap, at nahulog sa kanya ng totoo at mali. Kasabay nito, gumawa si Yang Yian ng espada sa kanyang kamay at nilaslas ito. Agad, ang dalawang sawa ay nilaslas ng espada ni Yang Yian. Hiss! Habang ang dalawang tao ay humahagulgol, ang dalawang sawa na may mga banal na katangian ay natangay pabalik ng espada ni Yang Yian na parang kidlat, at ang kanilang kinang ay lumabo ng husto, ngunit sa kabutihang palad, sila ay biniyayaan ng Sword Energy Talisman ng Virtual Realm Strongman, kaya hindi sila naglaho. Gayunpaman, kaagad pagkatapos na dumampi ang mala skeleton na palad ni Yang Yian sa yelo at apoy na sawa,
Dalawang putok lang ang narinig, at agad itong naging kawalan. Hindi pa ito tapos. Pinapanood ni Mudauran ang pagbabago ng balangkas ng kamay ni Yang Yian paminsan-minsan, at nahulog ito sa kanyang ulo na parang buto ng kamay mula sa langit. Hindi. Sa isang iglap, naramdaman ni Mudauran ang isang hindi magagapi na pressure na nakalock sa kanya. Alam niya na siya ay tapos na, at sumigaw ng isang salita ng hindi na may walang katapusang ayaw. Hindi talaga maisip ni Mudauran, bakit ito nangyayari? Si Yang Yian ba ang kanyang kalaban? Sa tuwing kaharap niya si Yang Yian, dumaranas siya ng pagkawala, at sa pagkakataong ito ay binawian pa siya ng buhay. Maraming tanong si Mudauran. Gusto niyang malaman kung bakit naging napakalakas ni Yang Yiu sa loob lamang ng ilang araw. Anong uri ng mahiwagang kapangyarihan ang skeleton hand ni Yang Yiu? Malinaw na kinubkob si Yang Yiu ng hindi mabilang na mutant earth dragon sa latian at natrap sa quagmire ng swamp. Ngunit bakit siya nakatakas mula sa latian at lumaban pa nang siya ay malapit ng patayin ng mag-isa, at sa huli ay siya, si Mudauran, ang namatay? Ang daming katanungan sa kanyang isipan, nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso, at isa-isang pumutok ang kanyang mga meridian. Nawalan ng malay si Mudauran at namatay na may maraming katanungan sa kanyang isipan. Sa huli, talagang nakita ni Mudauran na ang skeleton palm ni Yang Yiu ay tumusok sa kanyang puso, at ang malakas na tunay na enerhiya ay agad na winasak ang lahat ng meridian sa kanyang katawan at sinira ang kanyang dantian. Tulad ng isang multo na may malademonyong ngiti, si Yang Yiu ay nagpakita sa kanyang harapan at ibinigay sa kanya ang huling nakamamatay na kamay. Bang! Bumagsak si Mudauran sa lupa na may dugong umaagos mula sa lahat ng kanyang mga orifice, hindi nakapikit ang kanyang mga mata, siya. Mukhang ayaw niyang mamatay. Sa pagtingin kay Mudauran na nahulog sa lupa o nahulog sa latian, at agad na lumubog sa tubig at nawala, na nakatakdang kainin ng mutated earth dragon, si Yang Yian ay huminga ng mabahong hangin. Ang isa pang malaking kaaway ay namatay sa kanyang mga kamay, at nagkaroon ng mas kaunting panganib. Sa pagkakataong ito ay talagang isang kredito sa mga insekto. Kung hindi kinain ng mga insekto ang lahat ng mga dragon sa lupa na nakapalibot sa kanya at itinaas ang kanyang katawan mula sa latian ng sumalakay si Mudauran, maaaring nakaranas siya ng malaking pagkawala sa mga kamay ni Mudauran. Sa isang pag-iisip, ipinatawag niya sa kanyang mga tainga ang mga insekto na patuloy pa ring nilalamon ang mga dragon sa ilalim ng latian. Tiningnan ni Yang Yian ang kanyang kanang kamay na gumaling gaya ng dati, at ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Sa pagkakataong ito, nagawa niyang patayin si Mudauran sa isang suntok. Bilang karagdagan sa malaking pagtaas sa kanyang paglilinang, higit sa lahat, ang kamay na pumipili ng bituin ay nagbigay sa kanya ng isang malakas na kapangyarihan sa pag-atake. Matapos pagsamahin ang mga buto ng kamay ng Tongbi Ape, nakuha niya ang tatlong makapangyarihang mahiwagang kapangyarihan ng pagpili ng mga bituin, paghuli sa buwan, at pagnanakaw sa kalangitan. Ito ang unang pagkakataon na ginamit niya ang mga ito. Napakalakas ng kapangyarihan na maging siya ay nabigla. Sa ganitong paraan, bakit siya matatakot sa paglalakbay sa Black Lotus Cave? Napuno ng walang katulad na malakas na kumpiyansa ang kanyang buong katawan. Sa oras na ito, ibinaling ni Yang Yiu ang kanyang ulo at pinaikit ang kanyang mga mata, nakatingin sa field. Sa oras na ito, sa gilid ng latian, pinangunahan ng matandang laman ng Tantric Temple ang maliit na Haring Dharma at ang batang monghe na si Lao Fan mula sa Shaolin upang lumaban ng magkasama. Tila ang batang monghe na si Lao Fan ay hindi mababa, at siya ay komportable. Malinaw na hindi ginamit ng batang monghe na si Lao Fan ang kanyang buong lakas. Ang parehong partido ay mga Budista, ngunit ang kanilang mga doktrina ay ibang-iba. Naturally, hindi sila magkatugma. Parehong naniniwala na sila ang mga Orthodox na Budista at gustong magkadugtong ang isa't isa, ngunit walang sinuman ang nagtagumpay. Ang batang monghe na si Lao Fan ay hindi gumamit ng kanyang buong lakas, at ang matandang lama at ang kanyang baguhan ay pareho. Sa kabilang panig, naglaban ang mga Zanqing at ang mga disipulo ng Shenzong sa pamumuno ni Ding Changfeng ng Shenzong. Sina Mei Xiying at Chen Chengxiang ng bundok Tiangang ang pinakamahirap na harapin sila. Halos lahat ng mga alagad ng tatlong sekta ay nakikipag-away sa kanila. Gayunpaman, malinaw na nakikita ni Yang Yiu na wala sa kanila ang gumamit ng kanilang mga trump card. Ang lahat ay mukhang napakalakas. Pagkatapos ng lahat, makapangyarihan pa rin ang 5 taong Zanqing. Kung tutuusin, 5 lang sila, ngunit hindi maliit ang bilang ng mga tao mula sa Qingcheng, Shenzong, at Mizong. Nakipaglaban sila sa marami na may mas kaunting tao, at wala sa kanila ang mas mababa kay Luo. Talagang ipinamuhay nila ang pangalan ng mga gumagawa ng masama. Ayon sa hatol ni Yang Yiu, ang 5 Zanqing na tao ay dapat magkaroon ng kanilang sariling natatanging trump card, ngunit hindi na lang nila ito ginamit ngayon. Sa pagtingin sa sitwasyon sa field, walang pakialam si Yang Yiu. Dalawa lang ang target niya, ang matandang lama at si Ding Changfeng. Mapapaginhawa lang siya kung papatayin niya ang dalawang matandang immortal na ito. Siya.
Ginamit ang pamamaraan ng pagkontrol ng hangin at lumipad patungo sa gilid ng latian. Sa pagkakataong ito, may sumigaw, "Takbo! Si elder mo ay pinatay ni Yang Feng mo. Hindi madali para sa atin ang mag-away." Pagkatapos ng sigaw na ito, lahat ng tao mula sa tatlong sekta ay nagtakbuhan. Kasama ang matandang Lama Master at si Ding Changfeng. Ang dalawang matandang lalaki na ito ay binibigyang pansin ang away ni Mudauran at Yang Yiyo, at matagal na nilang natuklasan na pinatay ni Yang Yiyo si Mudauran. Nais nilang umatras sa unang pagkakataon. Nang makita nila si Yang Yiyo na lumilipad, ang matandang Lama at si Ding Changfeng ay natakot at tumakbo ng walang pag-aalinlangan at nawala sa gubat. Pagharap kay Yang Yiyo, wala talaga silang lakas ng loob na lumaban. Ito, mas mabuting tumakas. Matapos makumplito ang mga gawaing itinalaga ng mga ninuno ng bawat pamilya, hilingin sa mga ninuno ng virtual na kaharian na patayin si Yang Yiyo. Sa isang iglap, nagtakbuhan ang mga tao mula sa Qingcheng, Mizong, at Shenzong. Sa halip, hindi alam ni Yang Yiyo kung sino ang hahabulin, at ang mga salita ni Zhong Qingren ay halos malaglag siya mula sa himpapawid. Bakit ka nagpapakita? Isa kang salot na Diyos. Lahat ng mga bastos na ito ay tumakas kapag pumunta ka rito. Malungkot na tumingin si Zhong Qingren kay Yang Yiyo. Kabanata 542, isang nakakalat na grupo ng mga tao ang magdurusa. Si Yang Yiyo ay pinagtawanan ni Zhang Qingren, masama bang pumunta ako para tumulong? Hindi mo sila matatakot kung hindi ka sasama. Maaari ko silang pahigain sa lupa sa 1 minuto. Talagang nanlumo si Zhang Qingren dahil bumuti ang lakas ni Yang Yiyo. Matapos patayin si Mudauran, tinakat niya ang lahat. Zhang Qingren. Naisip na ito ay coquettish. Sa orihinal, ang mga limelight na ito ay dapat ang halo na siya lamang, ang unang demonyo, ang maaaring magkaroon. Ngayon lahat sila ay kinuha ni Yang Yiyo, at siya ay labis na hindi nasisiyahan. Inilibot ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at sinabing, kung hindi mo ito tatanggapin, maaari mo silang habulin. Chase ano? Ito ang Blackwater Swamp, at ito ay mapanganib sa lahat ng dako. Habulin mo sila. Malungkot na sabi ni Zhang Qingren. Habang nag-aaway ang dalawa, dumating ang munting monghe na sina Lao Fan, Mei Xing, Hu Xiao at Shen Chengxiang. Sa pagkakataong ito, silang 5 ay humarap sa isang grupo ng mga sinaunang mandirigma na pinamumunuan ng 2 Panginoon, ang matandang Lama at si Ding Changfeng. Sa katunayan, hindi nila sinaktan ang kanilang mga titulo, ngunit pumatay ng ilang ordinaryong innate. Sa pangkalahatan, ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay karaniwan. Kung ikukumpara sa Big Boss na si Mudauran na pinatay ni Yang Yiyo, ang pamamaraan nilang 5 ay tila hindi sapat. Tiningnan nila si Yang Yiyo na may kakaibang mukha, at medyo hindi sila balanse. Lahat sila ay mga kabataan, ngunit ang katanyagan ni Yang Yiyo ay higit sa sinuman sa kanila. Ngunit pagdating sa lakas, walang kumbinsido. Ngayong tumakas na ang lahat, ano pa ang magagawa niya? Chase. Gustong pumunta ni Yang Yiyo, ngunit nang magambala siya ng mga taga-Zonqing, matagal nang nawala ang matandang Lama at si Ding Changfeng. Hindi naging madali ang paghabol sa mga sinaunang mandirigma na talagang gustong tumakas. Kalimutan. Ito, ipagpatuloy ang paglipad para sa 3 lugar, at tapusin ang mga bagay na unang sinabi sa iyo ng matandang si Jiaxian. Ngunit ang hindi alam ni Yang Yiyo at ng iba pa ay si Mudauran at ang kanyang grupo ay may parehong layunin sa kanila. Matapos makabalik sa kalsada, naglakad ang 6 na tao at nag-away. Sa maikling panahon, nagkalat pa rin sila ng mga buhangin, at walang sinuman ang susunod sa pamumuno ng sinuman. Ngunit si Yang Yiyo ay nakahanap ng benepisyo nang siya ay kasama ng mga taga-Zonqing. Iyon ang buod pagkatapos ng digmaan. Ito ang pagkakaiba ng mga pangunahing disipulo ng isang malaking sekta at ng mga ordinaryong disipulo. Gaano man ang laban, natural nilang susuriin at ibuod ito pagkatapos ng labanan. Huminto si Zhong Qingren at sinabi habang naglalakad, lokal na pagsasalita, hindi dapat lumitaw si Mudauran at ang kanyang grupo sa direksyong ito. Noong nakaraan, dapat nilang tahakin ang landas na tinahak ng lahat sa nakaraan. Ang landas na ito ay isang lihim na landas na ibinigay ng ating mga ninuno. Walang nakakaalam nito. Ngayon ay tila hindi simple ang mga bagay. Sa palagay mo ba si Mudauran at ang kanyang grupo ay mapupunta sa parehong landas gaya natin, o may parehong layunin? Nang marinig ito ni Zhong Qingren, nagbago ang mukha ni Yang Yiyo at ng iba pa. Parang hindi imposible. Ayon sa malabong pag-uusap nila ng matandang si Jiaxian, may gustong sadyang sirain ang daanan ng hangganan ng bundok at dagat, at ang nagbabantay sa daanan ng hangganan ng bundok at dagat ay ang ninuno ng Jidasong. May problema kaya sa loob ng matandang si Jiaxian at ng grupo nito? Sa pag-iisip nito, malamang na malamang si Yang Yiyo. Hindi niya ito sinabi ng malakas, ngunit itinago niya ito sa kanyang isipan at palihim na sinabi, mukhang hindi magiging mapayapa ang paglalakbay na ito. Sa oras na ito, nagpatuloy si Zhong Qingren, may isang binata sa tabi ni Ding Changfeng ng Divine Sect na may masamang aura.
Kapag inawi ko siya, lagi kong nararamdaman na may hindi maipaliwanag na masamang espiritu sa lalaking iyon. Kung magkikita ka pa ulit, mag-ingat ka. Hindi rin masama ang batang Dharma King ng Tantric Buddhism. Nang lumaban ako sa kanya, nalaman kong kaya niya ang lahat ng uri ng kasanayan sa pakikipaglaban ng Tantric, at sadyang itinatago niya ang kanyang lakas. Kung sumiklab ang totoong laban, baka hindi ako manalo. Ang batang Dharma King ay nasa parehong listahan ng mga likas na halimaw na tulad natin at hindi dapat maliitin. Ang batang monghe na si Lao Fan mula sa Shaolin ay nagbubuod din sa kanyang kalaban. Sinabi ni Hu Xianer, bagaman patay na ang makasalanan ng Ching Cheng, mayroong isang babaeng may marka ng kapanganakan sa kanyang mukha sa mga disipulo ng Ching Cheng ngayon. Nararamdaman ko na ang lakas niya ay hindi mas mahina kaysa sa akin. Sinabi rin ni Mei Xiying, may isang maliit na taong grasa sa gilid ng Shenzong. Hindi namin siya naibaba ng aking junior na kapatid na si Chen. Napagpasyahan ng 5 tao na mayroong 4 na young masters sa mga kalaban, at ang kanilang lakas ay hindi mas malala kaysa sa mga masasamang ito. Habang nag-uusap, sinundan nilang 6 ang mapa sa kanilang mga kamay at dumaan sa Blackwater Swamp sa unang lugar ng walang anumang hadlang. Alam ng lahat na ito ay isang medyo ligtas na kalsada, at ito ay espesyal na inayos ng ilang mga ninuno, o ang matandang si Jiaxian. Gayunpaman, ang daan kung saan sila direktang pumunta sa Black Lotus Cave sa ikatlong lugar upang kumuha ng mga kayamanan ay dapat ang pinakaligtas na daan sa buong lihim na lugar. Siyempre, walang ganap, mas madaling maglakad kaysa sa ibang mga ruta. Inabot ng 3 oras ang lahat para tumawid sa unang lugar. Pagkatapos maglakad palabas ng jungle swamp, biglang nagdilim ang paningin, ngunit nalaman nilang may walang katapusang Blackstone Forest sa harapan nila. Ito ang pangalawang lugar ng Blackstone Forest. Ayon kay Master Miahuin, ang Blackstone Forest ay isang sirang pormasayon na magkakaugnay. Kailangan mong umasa sa swerte dito. Kung ikaw ay mapalad, maaari kang makakuha ng mga kasanayan sa labanan mula sa mga tabletang bato sa kagubatan ng bato. Kung ikaw ay hindi pinalad, ikaw ay nasa panganib na mapatay kung ikaw ay nahawakan ng isang killing formation. Sa isang sulyap, ito ay pawang mga itim na bato, na may iba't ibang hugis at sukat, at iba't ibang hugis. Ang ilan ay 12 ng talampakan ang taas, at ang ilan ay 1 o 2 metro lamang ang taas. Ang ilan ay parang mga puno at halaman, at ang ilan ay parang mga tao at hayop. Sa madaling salita, pagdating mo sa gilid ng Blackstone Forest, mararamdaman mo ang isang madilim na pakiramdam. Marahil ito ay isang ilusyon sa iyong puso. Natagpuan ni Yang Yiyo na madilim ang kalangitan, na nagparamdam sa mga tao ng labis na panlulumo at pakiramdam na sila ay magiging magagalitin anumang oras. Terena, ano ang makikita sa tumpok ng mga sirang bato? Hindi ko alam kung ilang taon na itong umiral. Sa pagsasalita nito, ang buong pangalawang lugar ng Blackstone Forest ay isang malaking formation lamang. Sa katunayan, ito ay matagal nang nasira at nawala ng function. Maaari mong makita na may mga sirang bato sa lahat ng dako, at ang pagbuo ay nawala ang epekto nito. At saka, ang rutang tinatahak natin ay espesyal na itinuro ng aking Master Leiting, kaya dapat walang panganib. Nagsalita si Zon Qingren. Hindi pinansin ni Yang Yiyo si Zon Qingren. Hindi tulad ng 5 Zon Qingren, siya ay isang tunay na cultivator. Siya ay may mas malalim na pangunawa sa Tao of Formation kaysa sa kanila at napag-aralan niya ang Tao of Formation. Nakikita niya na ito ay isang napakahusay at sinaunang pormasayon, na pambihira at lubhang komplikado. Kadalasan, kapag mas nawasak ang gayong pormasayon, mas mahirap itong pumutok. Ito ay isang pormasayon na itinayo sa mga bilog. Matapos tingnan ito ng ilang sandali, ang mukha ni Yang Yiyo ay naging mas solemn na. Sa loob ng ilang minuto, nakita niya ang mga bakas ng 4 na pormasayon ng maze, ilusyon, pagpatay, at kalawakan. Bagamat tila ang mga pormasyong ito ay nawalan ng paggana, ang Tao of Formation ang pinakamahiwaga at mahirap malaman. Sino ang magagarantiya na pagkatapos makapasok, ang buong pormasayon ay paralisado? Ang isang maling hakbang ay haantong sa isang hindi maibabalik na sitwasyon. Bagamat may rutang ibinigay ang matandang si Jiaxian, hindi alam ni Yang Yiyo kung gaano karami ang alam ng matandang si Jiaxian tungkol sa pormasayon. Ligtas ba ang kalsadang ito? Pupunta ka ba? Nakita ni Zon Qingren si Yang Yiyo na naglalakad sa gilid ng Blackstone Forest, huminto upang tumingin ngunit hindi pumasok, at hinikayat siya ng walang pasensya. Tumingin si Yang Yiyo kay Zon Qingren at sa iba pang 5 tao at sinabi sa malalim na boses, ang mga pormasayon dito ay patuloy na nagbabago. Ang ilan sa kanila ay tila mga patay na pormasayon na nawasak, ngunit sa katunayan ay handa na silang sumabog. Ang magkakaugnay na mga pormasayon ay kadalasang nakakasira sa isang pormasayon at nagpapalitaw ng isa pang pormasayon. Ano ang gusto mong sabihin? Tanong ni Zon Qingren. Huminga ng malalim si Yang Yiyo at sinabing, hindi natin kayang lumaban ng mag-isa. Upang makapasok sa Blackstone Forest, kailangan natin ng pinag-isang command.
Magdurusa tayo kung tayo ay kumilos ng hindi nagkakaisa, kung hindi, magkakaroon ng malalaking problema. Kung hindi nagpakita si Mudauran at ang kanyang grupo, maaari pa rin kaming magpatuloy sa orihinal na ruta. Ngunit ngayong nakatakas na ang matandang lama at si Ding Changfeng, malaki ang posibilidad na pareho sila ng layunin sa atin, at maaaring iisang daan ang tinatahak natin. Sino ang makakagarantiya na hindi nila sisirain ang Porma Sion sa daan patungo sa Blackstone Forest? Kapag nasira nila ang orihinal na Porma Sion, magkakaroon tayo ng malaking problema kung papasok tayo. Kaya iminumungkahi kong pumili ng isang tao sa aming 6 na nakakaunawa sa mga Porma Sion bilang pansamantalang kapitan upang pag-isahin ang utos at ipadala ang lahat. Sa ganitong paraan lamang tayo makakadaan sa Blackstone Forest hanggang sa pinakamalawak na posible. Pagkatapos magsalita ni Yang Yio, tumingin siya sa 5 tao. Walang nagsasalita sa kanilang 5. Bilang mga sinaunang martial artist, ilan sa kanila ang nakakaunawa sa sining ng mga Porma Sion. Huminga ng malalim, sinabi ni Yang Yio, hindi kita binibiro. Ngayon lang ako nakakita ng 4 na uri ng Porma Sion, maze, pagpatay, kalawakan, at ilusyon. Nakita ko sila sa labas. Sino ang nakakaalam kung ano ang iba pang mga Porma Sion na umiiral pagkatapos pumasok? Ang mga Porma Sion ay patuloy na nagbabago. Ang paghawak sa alinman sa malalaking Porma Sion ay magiging malaking panganib sa atin. Stop talking, pinutol ng lalaking Zonching si Yang Yio. Malamig siyang ngumuso at sinabing, sirang formation lang na paralisado sa hindi mabilang na taon. Nakakatakot kasing sabihin mo. Hindi mabilang na mga sinaunang mandirigma ang pumasok sa Blackstone Forest sa mga henerasyon, at lahat sila ay namatay. Sa tingin ko, ikaw, Yang Yio, ay sanay na maging pinuno, tama ba? Ikaw ka. Huwag mo akong utusan, ang lalaking Zonching. Ito ay isang maliit na Blackstone Forest lamang. Hindi ako naniniwala na ganoon kalakas. Alis muna ako. Magkita-kita tayo sa 2 distrito, Black Lotus. Ang lalaking Zonching ay hindi nagbigay sa kanya ng anumang mukha. Pagkatapos magsalita, tumungo siya sa Blackstone Forest. Kabanata 543 Stoneman Puppet Array. Sa sandaling umalis si Zonchingren, agad siyang sinundan ni Hushyaner at pumasok ang dalawa sa Blackstone Forest. Amataba, mauuna na ako, ang batang monghe na si Lefan ay binibigkas ang pangalan ng Buddha at naglakad din papunta sa Blackstone Forest. Malinaw, hindi wala kay Yang Yio, iniisip na gusto lang ni Yang Yio na maging pinuno sa iilang tao. Lahat sila ay mayabang na halimaw, sino ang gustong utusan sa paligid. 2 tao na lang ang natitira sa field, sina Mei Xing at Chen Chengxiang mula sa bundok ng Tiangang. Ate Mei, tayo na rin. Sabi ni Chen Chengxiang kay Mei Xing. Ayaw din niyang makinig sa utos ni Yang Yio. Nagulat si Yang Yian, sinabi ni Mei Xing, naniniwala ako kay Master Yang. Sinabi ng aking amo noon na ang pagbuo ng Blackstone Forest ay malapit na nauugnay. Dapat tayong magtulungan upang ligtas na makadaan sa Blackstone Forest. Tumingin si Mei Xing kay Yang Yian at sinabi, Master Yang, sasama ako sa iyo. Mula nang sumugod si Yang Yian sa lamig upang maghukay ng espiritual na gamot para gumawa ng mga elixir para gamutin ang kanyang kapangyarihan sa dugo, ang sama ng loob ni Mei Xing kay Yang Yian ay nawala. Sa tulong ni Master Miehuin, kinalas din niya ang kanyang buhol. Ang pagkamatay ng kanyang kapatid ay hindi talaga masisisi kay Yang Yian. Bukod dito, nakikita ni Mei Xing na iniisip pa rin ni Yang Yian ang pagkamatay ng kanyang kapatid, na nagpapakita na sila ng kanyang kapatid na babae ay talagang matalik na magkaibigan. Hindi na nag-abala pa si Mei Xing na kamuhian si Yang Yian. Naramdaman din niya na may katuturan ang sinabi ni Yang Yian. Ang isang ulam ng nakakalat na buhangin ay hindi isang magandang bagay pagkatapos ng lahat. Inaasahan ni Yang Yian na mananatili si Mei Xing, at nakangiting sinabi, magkaibigan kami ni Sister Mei, maaari mo akong tawagin sa aking pangalan. Then I'll call you Brother Yang, ngumiti din si Mei Xing. Sa oras na ito, si Chen Chengxiang, na nakatayo sa isang tabi, ay nabalisa. Nagustuhan niya si Mei Xing sa kanyang puso, ngunit ito ay isang bulaklak na umiibig sa tubig na umaagos ng walang emosyon. Si Mei Xing ay walang nararamdaman para sa kanya. Ngayong nakikita niya sila ni Yang Yian na nanliligaw sa isa't isa, nakaramdam siya ng kalungkutan at palihim na sinabi, hindi kita bibigyan ng pagkakataong mapag-isa. Mananatili din ako, sabi ni Chen Chengxiang kay Yang Yian na may ngiti sa kanyang mukha. Paanong hindi maintindihan ni Yang Yian ang iniisip ni Chen Chengxiang, ngunit hindi niya ito sinabi ng malakas. Anyway, inalagaan niya si Mei Xing dahil sa relasyon ni Sister Mei at bumawi kay Sister Mei. Wala siyang anumang komplikadong pag-iisip. Kung tungkol sa nangyari sa pagitan ni Chen Chengxiang at Mei Xing, wala siyang pakialam. Tumanggaw siya kay Chen Chengxiang at sinabing, maaari kang sumama sa amin, ngunit Kuya Chen, kailangan kong sabihin ito ng maaga. Kailangan mong makinig sa akin kapag pumasok ka sa Blackstone Forest. Kaya mo ba?
Napaawang ang bibig ni Chen Chengxiang, at sinulyapan niya si Mei Xiying, at sa wakas ay nagsabi, "Siyempre. Kung ganoon, tayong tatlo ang pupunta." Pagkatapos nito, nanguna si Yang Yiyo at tumungo sa Blackstone Forest. Matapos silang tatlo ay tumuntong sa Blackstone Forest, sinabi ni Yang Yiyo sa dalawa na sundan ang kanyang lakad at subukang huwag-hawakan ang anumang mga tapyas ng bato sa kagubatan ng bato upang maiwasang matrigger ang pagbuo. Pagkatapos ng halos 10 minutong paglalakad, narinig ni Yang Yiyo ang tunog ng labanan sa kanyang mga tainga, at nang makinig siyang mabuti, mayroon ding mga sumpa mula sa mga taong Zonqing. May ngiti sa kanyang mukha, natukoy niya ang direksyon, at pumunta doon si Yang Yiyo at ang dalawa pa. Alam niyang may mangyayari, dahil noong sinusuri niya ang formation sa labas kanina, nakita niyang may naunang pumasok sa Stone Forest. Hindi na niya kailangang isipin yun para malaman na ang matandang lama at si Ding Changfeng ang nakatakas. Halatang 100 ang tinahak ng mga taong ito at ng 6 sa kanila, kaya posibleng sa mga ninuno na nagbabantay sa daanan ng bundok dagat kasama ang matandang si Jiexian, may sadyang nagsiwalat ng ruta patungo sa matandang lama at iba pa. Ito ay malamang na pareho ang layunin ng magkabilang panig, ang Black Lotus Cave. Ang matandang lama at ang iba pa ay pumasok sa Blackstone Forest ng maaga, at ang pagbuo ay na-trigger ng mga bakal na pako. Mag-iiwan ito ng mga nakatagong panganib para sa 6 sa kanila na pumasok mamaya. Ngayong naririnig ang dagandong at sumpa ng mga Zonqing, kinumpirma nito na hindi mali ang kanyang hula. Ang dahilan kung bakit sinabi niya na gusto niyang pag-isahin ang utos noon ay hindi naman talaga niya gustong ituro ang 5 masasamang loob. Hindi niya inaasahan na ang magiging reaksyon ng mga taga-Zonqing at ng munting monghe na si Lao Fan. Dahil hindi sila sumang-ayon, maaari na lamang nilang pabayaan sila. Kung hindi nila bibigyan ng kaunting paghihirap ang mga Tianzhao na ito, hindi nila mauunawaan kung gaano kahalaga ang kapangyarihan ng koponan. Ngayon ay nagmamadali, si Yang Yiyo ay manunood ng palabas. Pagkalipas ng ilang minuto, si Yang Yiyo at ang dalawa pang dalawa ay lumagpas sa isang tumpok ng mga bato, at mahigit 10 metro ang layo mula sa kanilang paningin, isang makapal na alikabok ang tumaas. Talagang ang dalawang tao ni na Zonqing at Hu Xianer. Sa oras na ito, sina Zonqing rin at Hu Xianer ay nakikipaglaban gamit ang 9 na hugis tao na mga bato. Hiyang-hiya ang itsura nila. Nang makita ni Yang Yiyo ang 9 na lalaking bato, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Stoneman Puppet Array. Hindi napigilan ni Yang Yiyo ang pag-ungol sa sarili. Sa array book, nakita ni Yang Yiyo ang Stoneman Puppet Array. Ang 9 na taong bato sa 9 na direksyon ay nagpupuno sa isa't isa upang bumuo ng isang pormasayon na masasabing walang tahi, at may mga pupi na rune sa mga taong bato. Ang mga rune na ito ang susi. Hanggat ang mga pupi na rune ay hindi nawasak, ang Stoneman Puppet Array ay hindi mawawala ang pagiging epektibo nito. Bilang karagdagan, ang mga posisyon ng 9 na lalaki na bato ay bumubuo ng isang hanay ng pagtitipon ng espiritu. Sa ganitong paraan, kapag may nag-trigger sa Stoneman Puppet, automatikong aatake ang 9 na Stone Men. Ang kapangyarihan ng pag-atake ay nakasalalay sa antas ng rune ng pupi na tao ng bato. Tiningnang mabuti ni Yang Yiyo at nalaman niya na ang mga rune sa mga Stoneman Puppet na ito ay hindi high-level rune, ngunit pangunahing puppet rune lamang. Gayunpaman, pagkatapos magtulungan ang 9 na Stoneman Puppet sa isa't isa, magiging malaki ang kapangyarihang ibibigay nila. Ang mga ukit ng 9 na figure ng bato ay talagang napakakrudo, na may isang pares ng mga armas na maaaring gumalaw, at kapag sila ay umatake, sila ay iduyan lang ang batong pader. Ang nakakatakot na bagay ay ang 9 na mga figure ng bato ay gumagalaw sa ilalim ng drive ng formation, at maaaring magbigay ng isang malakas na puwersa sa tulong ng kapangyarihan ng espiritual na enerhiya. Si Zonqing Ren at Hu Xianer ay napapaligiran ng 9 na figure ng bato, na katumbas ng pag-ikot at pakikipaglaban. Ang mga Stone Puppet ay may mga rune defense, at sa lakas ng formation, gaano man kalakas ang paraan ng mga Zonqing people, ang kapangyarihan ng pagtama ng isang Stone Puppet ay ibabahagi ng 9 na Stone Puppet. Sa katunayan, ito ay isang pangunahing pormasayon ng puppet. Kung ito ay isang high-level puppet formation, matagal na itong natalo. Ngunit kahit na ito ay isang pangunahing puppet formation, kung ito ay tumagal ng mahabang panahon upang masira ang pormasayon, ang dalawa ay pagod sa kamatayan. Hindi napigilan ni Yang Yiyo na matawa nang makita niya ang galit na mga taga-Zonqing na patuloy na gumagamit ng iba't ibang paraan upang salakayin ang mga Stone Puppet, ngunit walang epekto. Gusto mo ba ng tulong, Zon Yaoni? Tumayo si Yang Yiyo at malamig na sinabi. Maliit lang na pormasayon ng bato, hindi na kailangan. Malamig na umungol ang mga Zonqing. Natuklasan na niya ang pagdating ni Yang Yiyo at ng dalawa pa, at labis na hindi nasisiyahan sa malamig na salita ni Yang Yiyo, ngunit ayaw niyang makita ni Yang Yiyo ang biro. Sa orihinal, hindi siya naniniwala sa kasamaan, iniisip na nakakaalarma ang pahayag ni Yang Yiyo na makapangyarihan ang formation, gusto lang nilang makinig sa kanyang utos, Yang Yiyo, syempre, ayaw ng mga Zonqing.
Paanong ang pinuno ng mga manggagawa ng kasamaan, isang bihirang henyo sa Kunlun sa loob ng 100 taon, ay nasa ilalim ng utos ni Yang Yio. Kaya naglakad si Zon Qingren ng mag-isa. Para naman kay Hu Xiao, nagkaroon siya ng magandang relasyon sa kanya. Pumasok silang dalawa sa Blackstone Forest at sinundan ang ruta sa mapa. Pagdating dito, ang kapaligiran sa paligid nila ay nagbago ng husto. Bago sila makapag-react, siya at si Hu Xiao ay napalibutan ng siyam na lalaking bato. Ang laban ay lampas sa kanyang imahinasyon. Lalong natakot si Zon Qingren. Ang mga taong batong ito ay malinaw na mga bato, hindi mga bakal na bato, ngunit hindi sila maaaring baliin kahit na sa lahat ng kanyang lakas. Sa loob ng 10 minuto, naubos na niya ang kalahati ng kanyang tunay na enerhiya, ngunit hindi niya sinaktan ang mga lalaking ito kahit isang piraso ng bato. Bilang karagdagan, ang mga sarkastikong salita ni Yang Yio ay halos mapasuka si Zon Qingren ng dugo. Ginagawa. Hindi niya talaga kailangan ng tulong. Siyempre kailangan niya ito, ngunit kapag humingi siya ng tulong kay Yang Yio, wala na siyang mukha, at hindi niya kayang humingi ng tulong kay Yang Yio. Nang marinig ang mga salita ng mga taong Zonqing na gustong magligtas ng mukha at magdusa sa buhay, ngumiti si Yang Yian, umupo sa isang sirang bato, at tumawa ng tawa, sige, maghintay kayo, hihintayin namin kayong lumabas, haha. Puff! Ang mapanuksong salita ni Yang Yian ay hindi napigilan ni Mei Xiying na tumawa ng malakas. Kuya Yang, maaari mo bang sirain ang porma sayon? Tanong ni Mei Xiying. Siyempre kaya ko, pero hindi nila ako kailangan gawin. Mahinang sabi ni Yang Yian. O maaari mong tulungan at iligtas sila. Nagpatuloy si Mei Xiying. Paano yun, paanong ang ulo ng mga gumagawa ng masama ay hindi makabasag ng isang maliit na porma sayon? Hindi ako magiging cold bot. Si Yang Yian ay sadyang nagsalita ng malakas. Halos menace ang mga taga-Zonqing. Habang mas naririnig ng mga taga-Zonqing si Yang Yian na nagsasalita ng ganito, lalo silang nakaramdam ng hindi kumbinsido. Agad silang bumantong hininga, iniunat ang kanilang mga kamay sa kanilang mga braso, at kinuha ang Kunlun Treasure na ibinigay ni Ling Zuzi ang Kunlun Mirror. Puff! Isang subaw ng dugo ang nag-spray sa Kunlun Mirror, at ang Kunlun Mirror ay biglang kuminang ng maliwanag. Sa oras na ito, umupo ng tuwid si Yang Yian. Naramdaman niya na ang aura ng magic weapon sa kamay ni Zon Qingren ay tila nalampasan ang level ng spiritual weapon. Ito ba ay isang walang kamatayang sandata? Sa pagtingin sa Kunlun Mirror sa kamay ni Zon Qingren, bumulong si Yang Yian sa kanyang sarili. Chapter 544 na paano ba naman kasing daling talunin ang latak ng tofu? Ang malasalamin na magic weapon sa kamay ng mga Zonqing ay tiyak na mas makapangyarihan kaysa sa ordinaryong espiritual na sandata sa pangunawa ni Yang Yian, lalo na nang ang mga Zonqing ay nag-spray ng isang subo ng dugo dito, at may hininga ng gintong liwanag na tumataas sa kalangitan. Ayon sa pagkaunawa ni Yang Yian sa antas ng mga sandatang mahika, pagkatapos ng mga espiritual na sandata ay mga immortal na sandata. Ang malasalamin na magic weapon sa kamay ng mga Zonqing ay mas makapangyarihan kaysa sa pinakamahusay na espiritual na sandata. Ito ay walang alinlangan sa antas ng walang kamatayang mga sandata. Nagbigay ito kay Yang Yian ng bagong pag-unawa sa mga sinaunang sektang ito sa sinaunang martial arts world. Dahil ang Kunlun ay may walang kamatayang mga sandata, kung gayon ang ilang iba pang mga sekta ay dapat magkaroon din ng mga ito. Ang mga walang kamatayang sandata ang tunay na mamamatay. Bahagyang natulala si Yang Yian habang tinitingnan ang mahiwagang sandata sa kamay ng mga taong Zonqing, ngunit alam din niya na ang tunay na walang kamatayang sandata ay hindi maaaring gumamit ng malaking kapangyarihan sa mga kamay ng mga sinaunang martial artist. Kung ang mga Zonqing ay malakas sa virtual realm, maaari nilang gamitin ang ilan sa kapangyarihan ng mga immortal na armas. Kahit na isang magsasaka ay walang sapat na lakas, walang silbi ang pagkakaroon ng walang kamatayang sandata sa kanyang kamay. Tulad ng Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay, hanggang ngayon, maaari lamang niyang gamitin ang ilan sa Xuanhuang Sword energy sa sword. Kung gusto niyang tunay na gamitin ang kapangyarihan ng Dragon Slaying Sword, sa mga salita ng kanyang master na si Yun Changxi, malayo pa ang kanyang lalakbayin. Sa sandaling ito, sa Stoneman Puppet Formation, ang Kunlun Mirror sa kamay ni Zon Qingren ay sumabog sa gininto ang liwanag at biglang nagpuntirya sa isang Stoneman Puppet para sumikat. Ang 6 na metrong taas na Stoneman Puppet ay agad na binalot ng liwanag ng Kunlun Mirror ni Zon Qingren. Sa susunod na sandali, nagkaroon ng malakas na ingay, bang. Ang matangkad na lalaki na bato ay naliwanagan ng gininto ang liwanag ng Kunlun na salamin, at agad na lumipad pa atras, natama ng isang malaking bato na nakatayo 12-12 ng metro ang layo, na gumawa ng dumadagandong na tunog. Sa sandaling ito, si Zon Qingren sa porma sayon ay nagpakita ng mapang asar ng ngiti sa gilid ng kanyang bibig, at hindi nakalimutang sumulyap kay Yang Yio na nakaupo sa labas ng field na nanunood ng palabas. Ibig sabihin, tingnan mo ang maliit na Stoneman Formation, hindi ba ito nasira ko? Tuwang-tuwa rin si Hu Xiao.
Nang tumingin siya kay Zon Qingren, kumikinang ang kanyang mga mata sa paghanga. Walang pakialam si Yang Yiyo sa matamis na tingin ni Zon Qingren, at tiningnan pa rin niya ang sitwasyon ng walang pakialam. Walang nakakaalam ng tunay na kapangyarihan ng Stone Puppet kaysa sa kanya. Pinatumba lang ni Zon Qingren ang isa sa 9 na taong bato, hindi talaga sila sinira. Bagamat malakas ang kanyang atake at tila tumama sa isang taong bato, ang tunay na katotohanan ay ang kapangyarihan ng pag-atake ay pinagsaluhan ng 9 na lalaking bato. Kung maibibigay ni Zon Qingren ang 30% ng kapangyarihan ng walang kamatayang sandata at puwersahang sirain ang taong bato, masisira niya ang Porma Sayon. Ngunit ngayon ay hindi niya kayang sirain ang pupi na bato at hindi niya masira ang Porma Sayon. Si Yang Yiyan ay may malabong ngiti sa kanyang mukha, ngunit si Zon Qingren ay labis na hindi nasisiyahan sa kanya. Nakaramdam siya ng kakaiba at sinabi sa sarili, ano ang ibig sabihin ng lalaking ito? Hindi ba niya nakitang pinatumba ko ang isang taong bato? Bakit hindi man lang siya nagulat? Nang maisip niya ito, nang inag ang lupa. Boom! Lumingon si Zon Qingren, huminga, at naging mapait ang kanyang mukha. Nalaman niya na ang taong bato na itinumba ng kanyang relic na Kunlun Mirror ay muling tumayo, at bumalik sa orihinal na posisyon na may dumadagandong na tunog, nang walang anumang pinsala. Inactivate ni Zon Qingren ang Kunlun Mirror nang hindi masyadong nag-iisip, at isa pang gintong liwanag ang bumungad sa isang taong bato. Bang! Sa parehong kapangyarihan at parehong pamamaraan, ang taong bato ay natamba. Ngunit bago pa man magpikit ang mga mata ay muli siyang tumayo at bumalik sa orihinal na pinagdaanan. Ang ganitong uri ng dismissal ay naging dahilan upang si Zon Qingren ay nanlumo kaya siya ay nagsuka ng dugo. Ito ay hindi walang bayad na na-activate niya ang Kunlun Mirror. Sa tuwing ina-activate niya ito, ubusin niya ang kanyang sigla. Kung magpapatuloy ito, siya ay pagod sa kamatayan. Nang hindi masira ang Porma Sayon, siya o si Huxiar ay hindi makakalabas. Natuwa si Yang Yiyo, gusto mo ba ng tulong, Zon Yaonie? Haha. Hindi, nanginginig ang mga ngipin ni Zon Qingren sa puot. Siya yung tipo ng tao na hindi iyuko ang ulo kahit pagod na pagod. Okay, sige, ituloy mo, manunood tayo ng palabas, hehe, sabi ni Yang Yiyo habang nag-iiba ng poster habang nakaupo sa sirang bato. Makalipas ang mahigit 10 minuto, sa wakas ay natalo sina Zon Qingren at Hu Xiar. Si Zon Qingren ay mas mabuting may Kunlun Mirror sa kanyang kamay, at si Yang Yiyo ay humanga na si Hu Xiar ay nakakapit hanggang ngayon. Ngunit sa huli, ang dalawa sa kanila ay naubos ng sobra sa kanilang tunay na enerhiya ng 9 na Stone Puppet Formation, at ang kanilang pagtutol ay bumagal. Sa isang tiyak na sandali, sumigaw si Huxiar at sinuntok sa likod ng isang taong bato. Ah, puff! Si Huxiar ay lumuwa ng isang subo ng dugo habang sumisigaw. Ang mga mata ni Zon Qingren ay pula, ang kanyang mukha ay mapatla, at siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin upang i-activate ang Kunlun Mirror, pinatumba ang isang taong bato na sumalakay kay Huxiar. Xianer, kamusta ka? Umiwas si Zon Qingren at tumayo sa harap ni Huxiar. Agad siyang na-pressure. Kinailangan niyang harapin ang mga pag-atake ng lahat ng mga taong bato ng mag-isa. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang mga taong batong ito ay may kaunting kapangyarihan sa pag-atake at ang Porma Sayon ay medyo matibay, kung ito ay mga totoong tao, silang dalawa ay matagal nang bumagsak. Nakita ni Mei Xiying na si Huxiar ay nasugatan at agad na nag-aalalang sinabi, Brother Yang, mag-isip ng paraan ng mabilis. Kuya Yang, kung may paraan ka, basagin mo agad ang formation. Kung magpapatuloy ito, hindi na sila makakapitan ng matagal. Huwag kalimutan na mayroon tayong iisang layunin. Walang sinabi si Chen Chengxiang sa sinuman. Tumanggo si Yang Yiyo, at alam din niyang oras na para kumilos. Kung kaladkarin man niya, kahit na iligtas niya ang dalawa, hindi sila magpasalamat sa kanya. Gusto niyang hayaan sina Zon Qingren at Huxiar na magdusa. Gusto lang niyang ipaalam sa kanila ang kapangyarihan ng pagtutulungan ng magkakasama. Makinig kayong dalawa sa akin, pumunta kayo at tumulong sa pagsira sa Porma Sayon. Inutusan ni Yang Yiyo sina Chen Chengxiang at Mei Xiying. Okay, walang pag-aalinlangan na sang-ayon ni Mei Xiying. Okay, sabihin mo lang kung ano ang gagawin. Nais ding malaman ni Chen Chengxiang kung paano masisira ni Yang Yiyo ang Porma Sayon pagkatapos magpanggap na napakakol. Matagal niyang pinagmamasdan ang Stoneman Formation na ito, ngunit hindi siya siguradong mababasag niya ito. Pagkatapos ay sumigaw si Huxiar sa Porma Sayon ni Yang Yiyo, Huxiar, umalis ka sa palasyo, atakehin ang kaliwang mata ng taong bato. Sakupin ang demonyong Chen Palace, atakehin ang mga kilay ng taong bato. Pagkatapos nito, sinabi niya kay Mei Xiying, Yinger, ikaw at si Chen Chengxiang ay pumasok sa Porma Sayon at inookupahan ang mga posisyon ng Dui Palace at Xin Palace, atakehin ang pusong bato at ang mga kasukasuan ng guya ng tao. Okay, Commandant sina Mei Xiying at Chen Chengxiang at agad na pumasok sa Stoneman Puppet Formation. Sa oras na ito, narinig ni Zon Qingren ang sigaw ni Yang Yiyo at pabulaanan na sana siya.
Ngunit matapos makita sina Chen Chengxiang at Mei Xiying na pumasok sa formation, tumigil siya sa pagsasalita. Pagod na pagod siya sa oras na ito, at hindi niya alam kung talagang naiintindihan ni Yang Yiyu ang formation o si Gulong Xuanzhou lang. Gayunpaman, si Hu Xiao ay nasugatan na, kaya hindi na nararapat na mag-antala pa. Kinailangan niyang umalis. Ang pagbuo. Madali lang pumasok sa formation pero mahirap umalis. Mabilis na dumating sina Mei Xiying at Chen Chengxiang, na nangangahulugan na kailangan nilang maniwala na masisira ni Yang Yiyu ang porma sayon. Kinagat ni Zhong Qingren ang kanyang mga ngipin at bamulong sa kanyang puso, si Yang Fengmo ay maniniwala sa iyo minsan. Kahit sirain mo yung formation, hindi ko yun hiling. Si Zhong Qingren ay nasa mababang mood at ginawa ang iniutos ni Yang Yufei. Matapos makitang pumunta si Zhong Qingren sa Chen Palace, pumunta rin si Hu Xiao sa Li Palace. Sa labas ng field, nakita ni Yang Yian na nasa pwesto na ang lahat, kaya tumayo din siya at tumalon. Hindi siya pumasok sa porma sayon, ngunit lumabas sa porma sayon, at biglang sinuntok ang isang Stoneman Puppet sa gitnang palasyo, at sumigaw, magkasamang umatake. Para makagat sa Stoneman Puppet Formation na ito, alam ni Yang Yian na kailangan niyang basagin muna ang Nine Palaces Gathering Spirit Formation, putulin ang espiritual na enerhiya sa pagitan ng siyam na Stonemen, para hindi sila magkatugma, para hindi kumalat ang puwersa ng pag-atake sa isa, at ang pagsira sa isa ay magbabawas ng isa. At sa labas ng siyam na palasyo na ibinigay niya sa lahat, naroon ang lahat ng mga pintuan ng buhay, at ang mga lugar sa taong bato na inatake ay ipinaliwanag ang mga patay na punto ng pagsira sa mga pupi na rune. Umatake silang 5 sa formation, at inukupa niya ang center palace sa formation. Sabay-sabay na umatake ang lahat, at sa ilalim ng pag-atake mula sa loob at labas, maaari nilang basagin ang porma sayon. Boom boom boom. Sinalakay ng 6 na tao ang mga Stoneman Puppet sa loob at labas ng formation, na gumawa ng sunod-sunod na ingay. Ang susunod na gumagalaw na taong bato ay tumigil sa paggalaw at tumayo sa pwesto. Tagumpay. Si Mei Xiying ang unang nagsalita ng may pagtataka. Medyo nagulat din si Zhong Qingren, napakagaling talaga ng batang ito. Maraming tao ang may iba't ibang ekspresyon. Sa oras na ito, matagumpay nang umiti si Yang Yiyu at sinabing, huwag kang tumayo dyan, sirain ka agad ang taong bato, kung hindi, ang walang katapusang porma sayon ay magsisimulang gumana at mababawi pa rin. Matapos mapaalalahanan ni Yang Yiyu, nagising ang lahat at isa-isang inatake ang taong bato. Bang bang bang. Siyam na pagsabog ang tumunog, at ang siyam na lalaking bato ay sumabog sa ilalim ng pag-atake ng 5 tao. Fuck, paano ba naman kasing daling talunin ang latak ng tofu? Hindi napigilan ni Zhong Qingren na magmura. Ang taong bato na hindi niya nabasag bago gumamit ng Kunlun Mirror ay maaaring patayin sa isang latak ng bato sa isang suntok. Medyo nagulat talaga ito. Pagkatapos masira ang walang kaparehas na porma sayon, walang pagbabagong espiritual na enerhiya sa pagitan ng siyam na Stoneman Puppet. Sila ay mga ordinaryong bato lamang. Madali mo silang labanan. Inilibot ni Yang Yiyu ang kanyang mga mata at sinabi. Kaya tinawag itong Stoneman Puppet Array, ungol ni Zhong Qingren. Nasira ang porma sayon, nasira ang taong bato, at nalutas ang krisis, at sa wakas ay huminahon ang larangan. Kabanata 545, Mga Budistang Beads ni Monk Lao Fan. Sa oras na ito, lahat ay tumingin kay Yang Yiyu. Lumapit si Hu Xiaoner at bamulong kay Yang Yiyu, salamat, bagamat hindi niya nagustuhan si Yang Yiyu dahil kay Zhang Qingren, ngayon ay sumagip si Yang Yiyu, at kailangan pa rin niyang magpakita ng kagandahang loob. Bukod dito, unti-unting natuklasan ni Hu Xiaoner na sina Yang Yiyu at Zhang Qingren ay walang alitan gaya ng sabi-sabi. Sa kabaligtaran, sa ibabaw, mababa ang tingin nila sa isa't isa, mababa ang tingin ng isa sa isa, ngunit sa katunayan, nagbigay ito kay Hu Xiaoner ng pakiramdam ng mga bayani na nagpapahalaga sa mga bayani. Kaya taos-puso ang pasasalamat kay Yang Yiyu. Bahala ka, pabor lang. Hindi ito masyadong inisip ni Yang Yiyu. Sa oras na ito, lumapit si Zhang Qingren at nagsabi, Yang Fengmo, tinulungan mo ang iyong sarili, ngunit hindi ako nagmakaawa sa iyo, huwag mong asahan na magpapasalamat ako sa iyo. Bagamat sinabi niya ito, hinangaan na ni Zhang Qingren si Yang Yiyu sa kanyang puso. Isang stone puppet formation ang halos pumatay sa kanya at kay Hu Xiaoner, ngunit sa ilang salita ni Yang Yiyu, madali itong nabali. Sa oras na ito, talagang naniniwala si Zhong Qingren na magaling si Yang Yiyu sa mga porma sayon. Gayunpaman, siya ay matigas ang ulo at tumangging magsalita ng anuman. Inilibot ni Yang Yiyu ang kanyang mga mata kay Zhong Qingren at sinabing, hindi na kailangang magpasalamat sa akin. Naniningil ako para sa pagliligtas ng mga tao. May utang ka sa akin ng 400 kristal noong nakaraan. This time bibigyan kita ng discount. Bibigyan kita ng 600 na kristal para sa pag-save sa iyo ng isang beses, na nagdaragdag ng hanggang 1,000 na kristal. Tandaan na bumalik at palitan ang mga ito, kung hindi, pupunta ako sa Kunlun upang mangolekta ng utang. This time, transaction na.
Ikaw at ako ay walang utang sa isa't isa ng mga kristal, kaya ang iyong pasasalamat ay kalabisan. Ikaw. Gusto mo ng mga kristal na walang kahihiyan, puno ng itim na linya ang mukha ni Zon Chingren. Iba ang pinag-uusapan ng lalaking ito. May utang daw siya sa harap ng lahat. Hindi ba't isa itong sampal sa mukha niya? Siya ang magiging pinuno ng Kunlun at may utang sa iba ng 400 kristal. Kung makalabas ito, hindi ba siya matatawa? Hindi, ang taong ito ay nagdagdag ng isa pang 600, at may utang na 1,000 kristal. Hindi ka makakain ng mukha. Tandaan, may utang ka sa akin ng 1,000 kristal sa kabuuan. Huwag mo akong piliting pumunta sa Kunlun para maningil ng utang. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Yang Yiu at umalis. Zon Chingren, ikaw. Anong pinagsasabi mo? 1,000 kristal lang. Hindi mo ba kayang bayaran ito para kay Zon Yoxi? Ako. Nagtatawanan ang dalawa habang naglalakad, at ang iba naman ay nakasunod sa likuran nila na nakangiti. Kailangan nilang sumulong at tumawid sa pangalawang lugar, ang Blackstone Forest. Sa break na ito sa formation, bagamat lahat ay nag-uusap at pumunta sa kani-kanilang paraan, pumayag na sila sa kanilang mga puso na si Yang Yiu ang mamumuno sa team leader, dahil sa Blackstone Forest kung saan may mga natitirang formation sa lahat ng dako, kailangan talagang umalis ni Yang Yiu sa ngalan ng lahat. Walang paraan na hindi maintindihan ng iba ang porma sayon. Ngayon ay mayroon lamang isang maliit na monghe, si Leffen, na hindi bumalik sa kanyang posisyon. Walang nakakaalam kung nasaan siya ngayon. Makukulong ba siya sa ilang porma sayon tulad ni na Zon Chingren at Hu Xiaor? Gayunpaman, lahat ay may mapa upang sumulong, at hanggat tama ang pangkalahatang direksyon, tiyak na mahahanap nila ang munting monghe na si Leffen. Ang buong Blackstone Forest ay walang katapusan, at walang nakakaalam kung gaano ito kalaki. Matyaga lang tayong maglakad pasulong kasama ang ruta sa mapa, at dahil sa porma sayon, hindi lahat ay makalakad ng mabilis. Sundin ang lakad ni Yang Yiu at unti-unting sumulong. Pagkatapos ng halos 1 oras na paglalakad, nasa Blackstone Forest pa rin ako, feeling ko pumasok ako sa maze at hindi makalabas. Ngunit alam ni Yang Yiu na hindi ito isang maze, ngunit ang Blackstone Forest ay masyadong malaki. Sa isang tiyak na sandali, ilang tao ang biglang nakarinig ng tunog ng labanan. Dalawa lang ang posibilidad na mag-away dito. Ang una ay kapareho ng kung ano ang nakatagpo ni Hu Xianer mula sa Zonqing, may na-trap sa formation. Ang pangalawa ay ang pag-aaway ng mga tao sa isa't isa. Ang tanging makakalaban dito ay ang munting monghe na si Lao Fan na nakilala ang matandang lama at si Ding Changfeng. Hindi mahalaga kung alin ito, si Yang Yiu at ang iba pa ay kailangang pumunta at makita. Matapos maglakad ng 100 metro pasulong, nakita nila ang pinagmulan ng labanan. Para talagang nagkita ang munting monghe at ang matandang lama. Sa oras na ito, ang maliit na monghe na si Lao Fan ay nakikipaglaban sa matandang lama. Ito ay tulad ng isang nakamamatay na tunggalian sa pagitan ng dalawa. Para naman kay Ding Changfeng at sa iba pang sumalakay sa kanila, mayroon pa ring higit sa 30 katao sa kabuuan. Ang sitwasyon ng mga taong ito sa oras na ito ay nagpatitig sa kanila ni Yang Yiu at ng iba pa. Sa mga taong ito, maliban kay Ding Changfeng, ang matandang lama, ang munting monghe na si Lao Fan at ilang iba pa na makapangyarihan, ang iba ay nakikipaglaban sa isa't isa, at bawat isa sa kanila ay may mabangis na tingin sa kanilang mga mukha. Nang makita ang eksenang ito, napagtanto ni Yang Yiu na maaaring nag-trigger sila ng ilang ilusyon. Ang hindi gaanong naapektuhan ay ilang tao. Ang mga mata ni Yang Yiu, ang ilusyon dito ay ang uri ng hanay ng ilusyon na maaaring makaapekto sa isip. Ang ganitong uri ng hanay ay kadalasang maaaring pukawin ang lahat ng uri ng pagnanasa sa kaibuturan ng puso ng mga tao. Kung ito ay isang hanay ng ilusyon na may layuning pumatay, hanggat may nakatayo sa harap mo, maaari mong isipin na ang kabilang partido ay isang kaaway. Haha, ito ay kawili-wili. Nakangiting sabi ni Zon Chingren. Dapat ba tayong pumunta upang tulungan ang maliit na monghe? Tumingin si Mei Xiying kay Yang Yiu at sinabi. Huwag kang mag-alala, sa paghusga mula sa hitsura ng munting monghe, hindi siya makararanas ng anumang pagkawala sa ngayon, ngunit mahuhulog lamang sa isang dehado. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay isang illusion array, at lahat ay maaapektuhan kapag sila ay pumasok. Sabi ni Yang Yiu na may singkit na mga mata. Sa kanyang puso, iniisip ni Yang Yian kung paano ilalabas ang maliit na monghe, at pagkatapos ay bitag ang matandang lama at ang iba pa sa loob, upang sila ay mahulog sa kanilang sariling mga ilusyon at mas mabuti kung hindi sila lalabas. Gayunpaman, ito ay medyo hindi malamang. Upang mailigtas ang munting monghe na si Lao Fan, kinailangan niyang sirain ang porma sayon, na nangangahulugan din ng pagliligtas sa matandang lama at sa iba pa. Sa pagtingin sa sitwasyon sa bukid, nag-aaway ang matandang lama at ang batang monghe na si Lao Fan. Tila maaliwalas pa rin ang ulo nilang dalawa pero namumula ang mga mata. Ang sitwasyong ito ay maaaring mga hulugan lamang na pareho silang naapektuhan ng ilusyon ng rehiyon ng kuko.
Nakakabingi ang ingay ng away, at marami silang napatay sa isa't isa. Nakita ni Ding Changfeng at ng ilang iba pa na nag-aaway ang mga disipulo, at sinubukan silang pigilan isa-isa, ngunit wala itong silbi. Sa halip, sila ay hinabol at pinatay ng sarili nilang mga tao. Imposible namang magpakamatay, di ba? Ang lahat ay medyo natakot sa mga kahihinatnan. Lumingalinga si Yang Yiu sa paligid at nalaman niyang walang paraan upang mailabas ang batang monghe habang binibitag ang ibang tao. Bumantong hininga siya sa kanyang puso, kalimutan mo na ito, hayaan kang mabuhay ng kaunti pa. Dahil walang magandang paraan, iligtas ang mga tao. Bagamat ang batang monghe na si Lao Fan ay mayabang din at hindi nakinig sa kanyang utos, naniniwala si Yang Yiu na bibigyan pa rin niya siya ng mukha kung ililigtas niya siya minsan. Sa ganitong paraan, ang susunod na daan ay magiging mas madali para sa lahat na magkaisa. Sa pagtingin sa layout ng batong kagubatan sa bukid, nalaman ni Yang Yiu na ang sentro ng Porma Sayon ay nasa isang malaking bato kung saan naroon ang batang monghe na si Lao Fan at ang matandang Lama Bolda. Hanggat ang malaking batong ito ay nabasag, ang pagbuo ng ilusyon ay hindi na umiiral, at maaari silang pumasok sa Porma Sayon upang iligtas ang mga tao. Tumingin kay Zhang Kangren, sinabi niya, Zon Monster, gamitin mo ang iyong sirang salamin para sirain ang bato sa likod ng batang monghe, at ang pagbuo ng ilusyon ay mababasag mismo. Ito ang Kunlun Treasure na tinatawag na Kunlun Mirror, hindi sirang salamin. Galit na galit si Zhang Kangren. Okay, Kunlun Mirror, gamitin mo kaagad ang iyong Kunlun Mirror Treasure. Inilibot ni Yang Yiu ang kanyang mga mata at sinabi. Bakit ako? Malungkot na sabi ni Zhang Kangren. Ang iyong sira lang. Well, ang Kunlun Mirror ay may long-range attack effect. Ipinagkaloob ito ni Yang Yiu. Sa katunayan, ang kanyang star-picking hand ay maaaring gawin ang parehong bagay ng higit sa 10 metro ang layo, ngunit hiniling lamang niya kay Zhang Kangren na tumulong at subukan kung ang taong ito ay makikinig sa kanyang utos ngayon. Malamig na umungol si Zon Qingren. Bagamat hindi siya masaya, inilabas pa rin niya ang kunlun na salamin at pinaandar ang tunay na diwa upang lumiwanag ang batong binanggit ni Yang Yiu. Alam ni Zon Qingren sa kanyang puso na sinusubok ni Yang Yiu kung makikinig siya sa kanyang utos. Sa katunayan, sa layo na higit sa 10 metro, sinuman sa kanilang 5 ay maaaring sirain ang bato. Hiniling sa kanya ni Yang Yiu na kumilos, na isang pagsubok. Siya ay labis na hindi nasisiyahan, ngunit alam din niya na si Yang Yiu ay may natatanging mga pakinabang sa paraan ng pagbuo. Kung gusto nilang dumaan ng maayos sa Blackstone Forest, kailangan talaga nilang makinig sa kanya. Kaya ginawa ito ni Zon Qingren. Boom! Lumiwanag ang Kunlun Mirror ni Zon Qingren, at agad na nabasag ang bato kung saan ang mata ng illusion array. Bahagyang tumaas ang mga sulok ng bibig ni Yang Yiu, at ngumiti siya sa kanyang puso. Sinabi ni Zon Qingren sa kanyang sarili sa kanyang mga aksyon na mula ngayon, makikinig siya sa kanyang utos. Nang basagin ni Zon Qingren ang Eye Stone ng illusion array sa field, isa-isang nagising ang mga tao sa loob nito, at pagkatapos ay nalaman nilang magkalaban sila. Napatigil silang apat. Nakita din nila na lumitaw si Yang Yiu at ang kanyang mga kasama. Hindi nila nakita noon si Yang Yiu at ang kanyang mga kasama sa illusion array, ngunit nang masira ang illusion array, nakita nila si Yang Yiu at ang kanyang mga kasama. Nang makita ng batang monghe na si Leffen si Yang Yiu at ang kanyang mga kasama na dumarating, siya ay natuwa. Nagbago ang mukha ng matandang lama na si Bolda, retreat. Ngayong nakita niyang may psikolohikal na anino ang matandang si Yang Yiu, hindi siya nang ahas na harapin si Yang Yiu. Gusto mo ba siyang habulin? Tanong ni Zon Qingren na nakapikit ang mata. Pumunta at habulin siya, walang plano si Yang Yiu na habulin siya, dahil siya ay nasa Blackstone Forest at maaaring mag-trigger ng malaking hanay, na mas magiging problema kaysa makakuha. Kalimutan mo na kung hindi mo siya hahabulin. Ungol ni Zon Qingren. Sa oras na ito, lumapit ang batang monghe na si Xiaofan at nagsabi, Amataba, salamat, Senior Brother Zon, sa pagligtas sa akin. Huwag kang magpasalamat sa akin, ito ay kredito ni Yang Feng mo. Kung wala siya, hindi masisira ang hanay ng ilusyon. Sabi ni Zon Qingren sa batang monghe na si Leffen. Sa oras na ito, kumislap ang mga mata ng batang monghe na si Leffen, at nagpasalamat siya kay Yang Yiu. Gayunpaman, ang mga mata ni Yang Yiu ay nakatutok sa string ng Buddhist beads sa kamay ng maliit na monghe, at nagtanong siya ng wala sa sarili, Leffen, maaari ko bang makita ang Buddhist beads sa iyong kamay? Kabanata 546, mga runang bato na umaalingaw-ngaw sa mga bituin sa ilalim ng kalangitan sa gabi. Nang marinig ng batang monghe na si Lao Fan na gustong makita ni Yang Yiu ang mga butil ng Budismo sa kanyang kamay, isang matalim na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata nang hindi namamalayan, na parang gustong agawin sila ni Yang Yiu. Tinitigan niya si Yang Yiu at sinabing, anong ginagawa mo? Tulala na tumawa si Yang Yiu, at nang makita ang kinakabahang hitsura ng batang monghe, sinabi niya, huwag kang kabahan, sa tingin ko medyo pamilyar ito, gusto ko lang tingnan, wala nang iba. Ito ang pinakamahalagang kayamanan ng aking sektang Budista,
paano ka magiging pamilyar dito? Alerto pa rin ang batang monghe na si Lao Fan. Walang choice si Yang Yiyo kundi tumigil sa pagsasalita. Kung ayaw niyang tumingin, edi hindi siya tumingin. Nakita rin niya ang mga kasanayan sa pag-ukit ng mga butil ng Budista sa mga kamay ng batang monghe na si Lao Fan, at talagang natutunan niya ang paraan ng pag-ukit, kaya gusto niyang tingnan. Dahil hindi siya hinayaan ng batang monghe na tumingin, kaya hindi siya tumingin. Sa kabaligtaran, ang batang monghe na si Lao Fan ay nakaramdam ng kaunting kahihiyan sa oras na ito. Pagkatapos ng lahat, si Yang Yiyo ang nagligtas sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, Amitabha, ito ang pinakamahalagang kayamanan ng aking sektang Budista. Sinabi ng aking Panginoon na dapat itong itago ng maayos, ngunit maaari mo ring ipakita ito kay Mr. Yang. Pagkatapos nito, iniabot niya ang Buddhist beads kay Yang Yiyo. Hindi na interesado si Yang Yiyo sa oras na ito, ngunit nang iabot ito ng batang monghe sa kanya, kinuha niya ito sa kanyang kamay at tiningnan ito. Totoo na ang batang monghe ay may 36 na Budistang kwintas, bawat isa ay may nakaukit na tiyang ang Buddha. Ito ang tunay na tiyang ang beads na naitala sa kanyang isipan, ang 36 na tiyanzo. Ang parang buhay na tiyang ang Buddha na mukhang malapit ng mabuhay kapag tiningnan mong mabuti, na naglalabas ng espiritual na pagbabago ng isang malakas na tao. Walang alinlangan si Yang Yiyo na kung gumagalaw ang lahat ng 36 na butil ng Budismo, magiging gaano kalakas ang mga ito, ngunit tila hindi magagamit ng batang monghe ang buong kapangyarihan ng 36 na butil ng tiyangang. Ayon sa mga tala, kung ang tunay na 36 na butil ng tiyangang ay kumikilos, ang bawat Buddha sa ibabaw nito ay mabubuhay. Kung gagamitin sa yugto ng pagtatayo ng pundasyon, ito ay magkakaroon ng kapangyarihan ng 36 na nagtatanim ng pundasyon, at kung gagamitin sa yugto ng ginintoang elixir, magkakaroon ito ng kapangyarihan ng 36 na gintong elixir, at iba pa. Napakagaling talaga. Hindi ko lang alam kung ang string ng Buddhist beads ng maliit na monghe na si Lao Fan ay ang pinakamataas na antas ng pag-ukit sa antas ng langit sa pamamaraan ng pag-ukit. Mayroong 4 na antas sa paraan ng pag-ukit, antas espiritual, antas ng misteryoso, antas ng lupa at antas ng langit. Ang kasalukuyang paraan ng pag-ukit ni Yang Yiyo ay ang entry-level na espiritual na antas lamang. Sa pagtingin sa mga butil ng tiyang ang Buddha ng maliit na monghe na si Lao Fan, ang mga mata ni Yang Yiyo ay dapat na kahit man lang sa antas ng lupa na mga ukit. Kung ito ay isang larawang inukit sa antas ng langit, ang Buddha sa ibabaw nito ay mabubuhay. Sa labanan sa pagitan ng munting monghe na si Lao Fan at ng matandang lama, hindi nagpakita ang tiyang ang Buddha. Siyempre, maaaring hindi rin sapat ang pagtatanim ng munting monghe para gamitin ang tiyang ang Buddha. Sa madaling sabi, pagkatapos mapanood ito, nagkaroon siya ng bagong pagkaunawa sa paraan ng pag-ukit. Ngayon ay makakasigurado na siya na ang paraan ng pag-ukit ay lumitaw sa Earth sa lalong madaling panahon, at hindi ito natatangi sa mundo ng paglilinang. Sa ganitong paraan, mayroong isang napakatagal na sibilisasyon sa paglilinang sa Earth. Ang Changbai Mountain Secret Land ang pinakamabisang patunay nito. Sa ngayon, ang Changbai Mountain Secret Land ang pinakamalaking relic ng cultivation civilization na nakita niya. Lalo na ang Blackstone Forest Array sa pangalawang lugar, isa lang itong all-encompassing array. Mukhang may higit sa 3,000 arrays. Kung hindi dahil sa matinding pinsalat dito, hindi na nila maiisip na pumasok. Matapos ibalik ang Buddhist bead sa batang monghe na si Leffen, naunawaan ni Yang Yiyan kung bakit si Leffen, na nasa advanced level lamang ng ikasyam na antas ng likas na lakas, ay maaaring labanan ang mahusay na pagiging perpekto ng matandang lama ng hindi natatalo. Sa kamay ng tiyang ang beads, kumpara sa maraming tao, hindi na siya magagapi. Ang halimaw na Chanjiao na ito ay karapat-dapat sa pangalan ng halimaw. Umaasa lang sa magic weapon sa kanyang kamay, malalampasan na niya ang mga taong kasing edad at level. Ang batang monghe na si Leffen ay may 36 na tiyang ang beads, at si Zonqing ay may kunlo na salamin. Walang alinlangan na ang 3 pang iba, tulad ni Mei Xing, Hu Xianer, at Chen Chengxiang, ay dapat ding may mga killer Mei sa kanilang mga kamay. Wala sa 5 taong ito ang madaling pakitunguhan. Ang batang monghe na si Lao Fan ay itinuring na bumalik sa koponan. Sa pagkakataong ito, walang nagsalita at tahimik na sumunod kay Yang Yiyo. Ang buong Blackstone Forest ay puno ng mga arrays, at hindi alam kung gaano katagal bago makaalis. Sa 6 na tao, si Yang Yiyo lang ang nakakaalam ng array, na nagligtas ng maraming problema. Gayunpaman, ang langit ay lumabos sa oras na ito, at hindi posible na gamitin ang espiritual na kamalayan dito, at hindi madaling maglakbay sa gabi. Pagkatapos maglakad ng 1 oras, iminungkahi ni Yang Yiyo na magpahinga ng 1 gabi at umalis bukas, at lahat ay walang pagtutol dito. Ang Blackstone Forest ay napakatahimik sa gabi. Pinili ng 6 na tao na magpahinga sa ilalim ng malaking bato. Para sa kaligtasan sa gabi, hiniling ni Yang Yiyo sa kanyang sarili at sa batang monghe ni Zonqing at Chen Chengxiang na magpalitan sa pagbabantay, simula sa kanyang sarili.
Dahil gusto mong pamunuan ang mga halimaw na ito, dapat kang maging handa na manguna sa pamamagitan ng halimbawa, kung hindi, hindi sila makumbinsi sa kanilang sarili. Gusto talaga niyang suklian ang pabor ng matandang si Jiaxian. Alam niya na hindi siya maaaring umasa sa isang tao para pumunta sa Black Lotus Cave, at kailangan niyang pagsamahin ang ilang halimaw ng Zonqing. A. Malaking bato na kasing laki ng isang bahay, na may malaking espasyo sa ilalim ng bato, ay sapat na para linangin ng maraming tao. Umupo si Yang Yian sa isang malaking bato na may taas na halos 10 metro para magbantay. Mula rito, tanaw niya ang malayo sa paligid. Kahit anong mangyari, nakikita niya ito. Napakatahimik ng gabi sa Blackstone Forest. Makalipas ang 3 oras, nang magpapalit na siya ng shift, si Yang Yian, na nakaupo sa malaking bato, ay biglang nakakita ng isang kislap ng liwanag sa isang bato na mahigit 30 metro ang taas na 100 metro ang layo. Ang akala niya ay mata niya iyon, at noong una ay wala siyang pakialam. Ngunit pagkatapos ng halos 3 minuto, muling kumislap ang bato, parang isang maliwanag na lampara sa dilim. Habang tinitingnang mabuti, nakita ito ni Yang Yian sa pagkakataong ito. Ito ay tila isang rune, at sa isang tiyak na sandali sa kalangitan, ang mga bituin ay umalangaw-ngaw kasama nito mula sa malayo, at mayroong isang mahinang liwanag ng bituin na nakakalat sa malaking bato na higit sa 30 metro ang taas. Ano ito? Sabi ni Yang Yian sa sarili. Ang liwanag na lumiwanag 100 metro ang layo ay parang magic, at ito ay nagsaboy ng malaking splash sa puso ni Yang Yian. May tumawag sa kanyang puso, humihimok sa kanya na pumunta at tingnan. Gayunpaman, ito ay ang Blackstone Forest, na may mga sirang porma sayon sa lahat ng dako, at hindi na niya kailangang gamitin ang kanyang divine sense. Bukod pa rito, gabi na, kaya si Yang Yiyo ay lubhang nag-aalangan at nahihirapan. Dapat ba siyang pumunta at tingnan? Ano ang nasa malaking batong iyon na mahigit sa 30 metro ang taas? Bakit ito umalangaw-ngaw sa mga bituin sa langit? Sinabi sa kanya ni Rason na gabi na at hindi ito akma na pumunta, ngunit may boses. Sa kanyang puso na patuloy na nagpupumilit sa kanya na pumunta at tingnan. Dahil dito, labis na inis si Yang Yiyo, kaya tinawag niya ang kanyang Panginoon na si Yun Changxi sa kanyang puso, narito ba ang matanda? Anong problema ng brat? Ang boses ni Yun Changxi ay napakawalang pasensya, tulad ng isang taong nabaalisa sa kanyang matamis na panaginip, puno ng mga reklamo. Matanda, seryoso, 100 metro sa timog silangan, nakita ko ang isang rune na kumikislap sa isang bato, na umalangaw-ngaw sa mga bituin sa itaas ng 9 na langit. Alam mo ba kung ano ang nangyayari? Diretsyong tanong ni Yang Yiyo. Noong sinaunang panahon, may mga monghe na nagsusulat ng ilang pamamaraan ng paglilinang sa mga tapyas ng bato. Ginamit ng mga makapangyarihan ang kanilang mga kaluluwa upang mag-ukit ng mga pattern sa mga tapyas, na hindi kailanman magkakalat at tumutugma sa mga bituin, araw at buwan sa kalangitan. Sa paglipas ng panahon, lumitaw ang hindi pangkaraniwang bagay na ito. Ito dapat ang paraan ng paglilinang na iniwan ng mga sinaunang monghe. Maaari kang pumunta at tingnan. Ang ganitong mga soul tablet ay mahirap makuha. Maaaring hindi na sila muling lumitaw sa araw o pagkatapos ng isang tiyak na oras. Sabi ni Yun Changxi sa mahinang boses. Matapos marinig ang sinabi ng kanyang amo, nagpa siya si Yang Yiyo na pumunta at tingnan. Sa oras na ito, may tunog ng mga yabag sa likuran niya. Nang lumingon siya, si Zonqing ang umakyat sa malaking bato upang palitan siya. Pagkatapos, paliwanag ni Yang Yiyo, diretso siyang lumipad pababa sa malaking bato at mabilis na naglakad patungo sa kumikislap na malaking bato na mahigit 30 metro sa timog silangan na 100 metro ang layo. Gayunpaman, ayon sa sinabi ni Master Yun Changxi, dapat itong tawaging isang stone tablet. Kung talagang may kung anong mahiwagang kapangyarihan ang naitala dito, ito ay isang magandang kapalaran din para sa kanya. Sa malaking bato, nakita ni Zonqing na pagkatapos bumaba ni Yang Yiyo, hindi siya bumalik para magpahinga, ngunit nawala sa timog silangan. Pagtingala, nakita rin niya ang mga rune na kumikislap 100 metro ang layo. Ano ito? Paano maaaring makipagsapalaran si Yang Fengmo sa dilim? Hindi, pupunta ako at titingnan din ito. Pagkatapos sabihin iyon, nahulog din si Zonqing mula sa bato at sinabi kay Mei Xing at sa iba pang nasa ibaba, dapat ninyong bigyang pansin ang inyong kaligtasan. Nalaman kong pumunta si Yang Fengmo sa timog silangan. May mga kumikislap na rune sa isang mataas na bato doon. Pupunta ako at titingnan ko. Pagkatapos magbigay ng mga tagubilin, umalis kaagad si Zonqing. Amataba, kami ay walang ginagawa. Tayong lahat ay mga taong nagsasagawa ng Taoismo at hindi na kailangang matulog. Bakit hindi natin ito puntahan ng magkasama? Iminungkahi ng munting monghe na si Lao Fan. Ang kanyang panukala ay inaprubahan ng lahat, at pagkatapos ay ang 6 na tao ay nagtungo sa timog silangan ng sunod-sunod. Ilang daang metro lamang ang layo mula sa ilang tao, nakita rin ng matandang Lama Bolda at Ding Changfeng at iba pa ang mga stone tablet rune na kumikislap na may mahinang pilak na liwanag at umaalingaw-ngaw ang 9 na bituin sa ilalim ng kalangitan sa gabi.
Isa-isa rin silang sumugod. Kabanata 547, isang hakbang bago ang katapusan ng mundo. Mabagal na naglakad si Yang Yiyo dahil sa takot na matrigger ang ilang formation. Inabot siya ng 20 minuto bago makarating sa kanyang destinasyon. Ang lumitaw sa kanyang harapan ay hindi isang malaking bato, ngunit isang batong tableta na higit sa 30 metro ang taas at 3 metro ang lapad. Ang liwanag ng bituin ay bumabagsak at bumabalot dito, na mukhang napakahiwaga. Ito ang unang stone tablet na nakita ni Yang Yiyo at ng kanyang partido mula noong pumasok sa Blackstone Forest. Ayon kay Master Miehoen at iba pa, karamihan sa mga tapyas ng bato sa Blackstone Forest ay nawasak, at ang mga natira ay maaaring walang salita o hindi kumpleto. Ang gayong malaking stone tablet ay mukhang nakakagulat. Ang pinakamahalagang bagay ay mayroon talagang nagniningning na rune sa tuktok ng stone tablet. Hindi ko alam kung ano ang rune. Ang bagay na ito ay nangangailangan ng pag-unawa, at hindi ito maaaring alisin o alisin. Ang sinumang makakaunawa nito ay ang kanyang kapalaran. Ayon kay Master, ang stone tablet na ito ay dapat ang soul tablet na naitala ng mga sinaunang cultivator kasama ang kanilang mga kaluluwa. Anong uri ng mga kasanayan o mahiwagang kapangyarihan ang nasa loob, o iba pa, ay malalaman lamang pagkatapos ng pag-unawa. Paano ko mauunawaan ang kaluluwa ng matanda? Tinitigan ito ni Yang Yiyo gamit ang kanyang mga mata sa mahabang panahon ngunit hindi niya ito moari, kaya't maaari lamang niyang tanungin ang kanyang Panginoong si Yun Changxi. Hanggat malakas ang kaluluwa, mararamdaman mo ang dagandong ng steel, at mararamdaman mo ito sa iyong pangunawa. Sumagot kaagad si Yun Changxi. Napagtanto. Bulong ni Yang Yiyo sa kanyang sarili, at simpleng nakaupong naka-cross-legged sa ilalim ng steel habang nakapikit ang kanyang mga mata para makakita. Kahit na si Yang Yiyo ay walang kakulangan sa mga kasanayan, ang mga bagay na naitala sa soul steel na ipinasa ng mga sinaunang magsasaka ay napakahalaga mula sa tono ng matanda, kaya kailangan niyang subukan ito. Pagkatapos lamang na maupo ni Yang Yiyo na naka-cross-leg para makita ang steel, sinundan siya ng mga Zonqing people, at pagkatapos ay dumating din sa harap ng steel ang munting monghe na sina Lao Fan, Mei Xing, Chen Chengxiang, at Hu Xianer. Kailan nakita nila si Yang Yiyo na nakaupo sa ilalim ng steel na nakapikit, alam nilang nagsasanay siya. Ang pagkakaiba lang ay hindi nila alam kung ano ang nakita o naramdaman ni Yang Yiyo. Bagamat nakita nila ang mga kumikinang na rune sa stone tablet, hindi nila maintindihan ang ibig sabihin ng mga ito. Ang mga teksto ng mga tapyas na bato na kanilang nakuha noon ay isinali ng mga matatanda ng bawat pamilya. Para sa kanila, ang pagbabasa ng tapyas na bato ay parang pagbabasa ng makalangit na aklat. Ang mga taga-Zonqing ay napaawang ang kanilang mga labi at sinabing, nakakainip, may nahanap ka ba? Tanong niya sa iba. Umiling si Mei Xing at ang apat pang iba, iniisip na kung hindi ito maintindihan ng mga taga-Zonqing, lalo tayong malito. Halatang naiintindihan ni Yang Yiyo ang stone tablet, kaya hindi na bumalik ang 5 tao at umupo sa paligid ni Yang Yiyo para protektahan siya, naghihintay na magising siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkaupo pa lang nila, sinabi ng batang monghe na si Lao Fan, may darating. Sa sandaling magsalita siya, napansin din ng mga taga-Zonqing na may mga yabag sa di-kalayuan. Higit sa 30 metro ang pinaghiwalay nila. Ang magkabilang panig ay mga sinaunang mandirigma na may iba't ibang pananaw sa ilalim ng kalangitan sa gabi, at nakita nila ang isa't isa sa parehong oras. Bilang sabi ng matandang kasabihan, naiinggit ang mga kalaban kapag nagkita sila, ngunit sa sandaling ito, ang dalawang panig ay nasa gabi ng Blackstone Forest, na pinaghihiwalay ng higit sa 30 metro, tulad ng pagtingin sa isa't isa sa kabila ng ilog, ngunit walang kumilos. Doon, walang alinlangan na alam ng lahat na sila ay naakit ng stone tablet upang muling magkita sa ganitong sitwasyon. Itim na itim, at natatakot silang hawakan ang porma sayon sa Blackstone Forest, kaya tahimik lang na nakatayo ang dalawang panig doon. Pinagsalikop ng isang batang monghe na si Lao Fan ang kanyang mga kamay at nagsabi, paano kung makipag-away? Tumingin siya sa mga taong Zonqing habang nagsasalita. Ang away ay kalokohan, kung hindi sila gagawa ng aksyon, we will wait and see. Si Yang Fengmo ay nagmumuni-muni pa rin, at ang pansamantalang gawain natin ay protektahan siya at huwag hayaang abalahin siya ng matandang lama at ng iba pa. Seryosong sabi ng mga Zonqing. Mabilis na sumang-ayon si Mei Xing, sang-ayon ako sa sinabi ni Senior Brother Zon. Sa tingin ko rin, hindi madaling kumilos sa gabi. Ganap na sinundan ni Chen Chengxiang si Mei Xing. Walang magawa ang batang monghe na si Lao Fan, wala akong magawa. Ang kanyang mga salita ay nagpatawa sa iba, at alam nilang lahat na ang batang monghe ay gustong maghayganti sa matandang lama. Kung tungkol sa matandang lama at sa panig ni Ding Changfeng, pareho sila ng mga Zonqing. Ang apprentice ng matandang lama, ang maliit na hari ng Dharma, ay nagsabi sa kanyang Panginoon na si Bolda na may malungkot na mukha, Guru, gusto mo bang pumunta at patayin sila? Mayroong libu-libong mga labi sa Blackstone Forest at hindi ipinapayong kumilos ng padalos-dalos. Tingnan natin.
Ang bawat isa ay patuloy na nagpapanatili ng kanilang lakas. Ang aming pangwakas na layunin ay hindi pa nakakamit. Kapag nakarating na tayo sa Black Lotus Cave at nakuha ang kayamanan, magiging madaling patayin si Yang Yiu at ang iba pa. Hayaan silang mabuhay ng kaunti pa sa ngayon. Sabi ng matandang Lama Bolda sa malalim na boses. Sa pagkakataong ito ay sinabi ni Ding Changfeng, masisiguro na ngayon ni Master Ba na ang sukdulang layunin ni Yang Yiu at ng iba pang mga junior ay ang Black Lotus Cave. Sa halip na makipagsapalaran, maaari pa tayong sumunod sa kanila at kumilos bilang isang dilaw na ibon. Ano sa tingin mo? Sinadya talaga ng matandang monghe. Hindi nagkataon na 3 beses ko silang nakilala sa isang araw. Ang coincidence ay nagpapatunay sa aming hinuha. Mukhang hinahabol din ni Yang Yiu at ng iba pang juniors ang kayamanan sa Black Lotus Cave sa 2 lugar. Tama si Kuya Ding. Maging Oriole na tayo mula ngayon. Sabi ng matandang Lama Bolda na singkit ang mga mata. Tapos outrest tayo. Hindi tayo dapat magkaroon ng kontrahan sa kanila bago makarating sa Black Lotus Cave. Speaking of which, naagrabyado talaga ako. Kailan pa ako hinabol ng ilang junior na ganito? Kung hindi dahil sa isang malaking kaganapan, napunta na sana ako at pinatay ko silang lahat, puno ng pagkaagrabyado si Ding Changfeng. Nagmamadaling sinabi ng matandang Lama, Kuya Ding, pagtiisan mo muna ngayon. Ang mga pamatay na sandata sa ating mga kamay ay ginagamit sa pag-agaw ng mga kayamanan at paggawa ng malalaking bagay. Ito ay hindi nagkakahalaga ng pag-aaksaya ng mga ito sa mga juniors. Kapag nagtagumpay tayo sa ating malalaking bagay, gagawin nating abo ang mga junior na ito. Ngayon ay umatras kami at sinusundan sila ng malapitan. Pinangunahan ni Ding Changfeng at ng matandang Lama na si Bolda ang kanilang mga tauhan upang umatras habang nag-uusap, at hindi nagtagal ay nawala sa kadiliman. Napatawa nito si Zon Qingren at ang iba pa, ang dalawang matandang immortal na ito ay nasa 9 na antas ng likas na pagiging perpekto. Sa kaunting tapang na ito, dito titigil ang kanilang martial arts journey, haha. Bagamat sinabi nila, talagang gamaan ang loob nila. Kung talagang lumaban sila, kakayanin nila ang lakas ng kalaban. Medyo nakakalito lang na bigla silang mag-withdraw. Hindi inisip ng mga tao ng Zonqing na ang kabilang partido ay natatakot sa kanila. Ngunit pagkatapos ay muli, ito ay isang magandang bagay pagkatapos ng lahat. Hindi nila kailangang makipag-away, at hindi nila kailangang mag-alala na abalahin si Yang Yiu. Matapos makaranas ng ilang mga pag-urong sa daan, hindi namamalayang nakilala ni Wu Daoxi ang katayuan ni Yang Yiu sa maliit na grupo. Pabayaan na ang chat ng mga tao ng Zonqing, naramdaman ni Yang Yiu sa oras na ito ang mga ron sa Soul Steel, at isang malaking pagbabago ang nangyari sa kanya. Sa simula, sinubukan lamang ni Yang Yiu na maramdaman ang mga rune sa steel, ngunit walang nangyari. Ang mga rune sa steel ay nagniningning, ngunit walang reaksyon. Matapos ang mahigit 10 minutong walang resulta, susuko na si Yang Yiu, ngunit naisip niya ang echo sa pagitan ng mga rune sa steel at ng mga bituin sa kalangitan. Isang flash ng inspirasyon ang pumasok sa kanyang isipan, kailangan ko bang maramdaman ang kapangyarihan ng liwanag ng bituin? Sa pag-iisip nito, sinubukan niyang maramdaman ang kaukulang kapangyarihan ng liwanag ng bituin habang dinadama ang stone tablet. Boom! Biglang umungal ang kanyang isip, at pagkatapos ng matinding sakit sa kanyang ulo, maraming impormasyon ang lumitaw sa kanyang isipan. Sa labas, nakita ng mga taga-Zonqing na ang mga rune sa stone tablet ay lumipad at nag-drill sa mga kilay ni Yang Yiu, at ang liwanag ng mga bituin sa itaas ng siyam na langit ay bumalot din sa kanya. Sa ilalim ng mabituing gabi, ang katawan ni Yang Yiu ay nagniningning na may mga bituin, sagrado at misteryoso. Ano ang ginawa ng lalaking ito? Hindi napigilan ng mga Zonqing na sabihin. Ano pa ang maaari niyang maunawaan ang kapalaran ng tapyas na bato? Ang maliit na monghe ay tumigil sa pagbigkas ng pangalan ng Buddha at sinabing maasim. Sa katunayan, makikita ng lahat ang mga pagbabagong naganap sa Yang Yiu sa panahong ito. Naintindihan niya ang stone tablet rune at nakuha ang kapalaran. Mali ang sinabi ng 5 maliliit na monghe na hindi sila naiinggit. Ngunit walang ibang paraan. Sila ay mga sinaunang mandirigma kung tutuusin, hindi mga magsasaka. Ang kaalaman at paglilinang ng mga sinaunang mandirigma ay malayo sa kaalaman ng mga magsasaka, hindi banggitin na ang sinaunang martial arts world sa Earth ay maliit na bahagi lamang. Gayunpaman, si Yang Yiu ay may isang pinakakahanga-hanga at tunay na Sanxian Master, isang figure na naglalakad patagilid sa cultivation world, at ang cultivation inheritance na nakuha niya ay higit pa sa kayang pantayan ng mga ordinaryong cultivator. Sa makatuwid, si Yang Yiu ay may patnubay ng kanyang Panginoon na si Yun Changxi, at alam kung paano intindihin ang stone tablet, kaya normal para sa kanya na magkaroon ng isang bagay. Nang matabyunan ng liwanag ng bituin ang kanyang katawan at ang mga rune ay pumasok sa kanyang katawan, nakuha ni Yang Yiu ang impormasyon ng rune sa kanyang isipan. Pagkatapos ng isang nahihilo na spell, binuksan niya ang kanyang mga mata, at isang hindi mapigil ang kagalakan ang lumitaw sa kanyang mukha. Bulong niya sa sarili, tadhana talaga. With this magic power, walang lugar sa mundo na hindi maabot, haha.
Nang maramdaman niya ang rune magical power, hindi niya inaasahan na ito ay isang mahiwagang kapangyarihan ng paglalakad sa lupa. Sa unang tingin, apat na salita ang lumitaw sa kanyang isipan ang kakayahan ng katapusan ng mundo. Isang hakbang palabas ng mundo sa isang iglap ay ang pinakamataas na kaharian ng ganitong uri ng mahiwagang kapangyarihan. Kabanata 548, The Wonderland Like 3rd District. Hindi gaanong inisip ni Yang Yian ang pinakamataas na larangan ng The World is Within a Fit na kasanayan, ngunit ang antas ng elementarya lamang ang maaari niyang sanayin at gamitin ngayon. Hindi tulad ng wind controlling technique, ang The World is Within a Fit na kasanayan ay isang mahiwagang kasanayan na ginagamit sa lupa na umaasa sa kapangyarihan ng tunay na diwa upang himukin ito. Mayroong kabuuang 9 na antas. Ang unang antas ay ang Phantom Realm, ang pangalawang antas ay ang Lightning Realm, ang ikatlong antas ay ang Flowing Light, at ang ikaapat na antas ay ang Breaking Realm. Ang unang tatlong antas ay madaling maunawaan. Tanging kapag ang kasanayan ay sapat na malakas upang maunawaan ang tahanan, maaari mong unti-unting pagbutihin at pataasin ang bilis. Tanging ang huling ikaapat na antas na si Yang Yian lamang ang nakakaalam na mahirap maabot ang lungsod. Ang ikaapat na antas ng Breaking the Realm ay nangangahulugan na sa loob ng isang realm, maaari kang pumunta saan man mo gusto sa isang hakbang. Ang bilis na inilarawan ay napakabilis na maaari kang maglakbay sa buong mundo. Ito ang pinakamataas na tunay na kahulugan ng bilis ng The World is Within a Fit. Ang isang hakbang ay ang katapusan ng mundo, at maaari kang pumunta sa mga dulo ng mundo. Para kay Yang Yian ngayon, bagamat ang mahiwagang kapangyarihang ito ay hindi isang nakakasakit na kapangyarihang mahiwaga, ang epektong magagawa nito ay mas malakas kaysa sa anumang nakakasakit na mahiwagang kapangyarihan o spell. Dahil ito ay isang mahiwagang kapangyarihan na ipinapakita sa lupa, maaari itong gamitin sa anumang labanan, lalo na sa malapitang pagpatay. Kung ito ay pinagkadalubhasaan, ito ay isang must-win move lamang. Maaari mong isipin na kapag nakikipaglaban sa kalaban, ang kalaban ay naghahanda pa rin sa pag-atake, at nakagawa na siya ng hakbang at sinaksak ang kalaban. Ang mahiwagang kapangyarihan na ito ay ang tanging paraan upang mailigtas ang iyong buhay. Kapag hindi ko na siya matalo, tumakbo na lang ako at iniwan ang kalaban sa malayo sa 3 o 2 hakbang. Ang distansya sa pagitan ng mga paa at ang abot tanaw ay isang tunay na mahiwagang kapangyarihan, hindi lamang bilis. Noong nakaraan, makakamit din ni Yang Yian ang bilis na kasing bilis ng Phantom Lightning sa maikling panahon, ngunit iyon ay ang bilis lamang ng kanyang sariling lakas. Ngunit ang distansya sa pagitan ng mga paa at abot tanaw ay isang mahiwagang kapangyarihan, isang tunay na mahiwagang kapangyarihan, ang bilis ng totoong Phantom Lightning at iba pa. Ang bilis sa lupa ang una. Ngayon, mayroon na siyang wind control technique sa paglipad, at ang kakayahan ng distansya sa pagitan ng mga paa at abot tanaw sa paggalaw ng katawan. Dahil dito, gusto niyang naumungol sa langit, at malaki ang tiwala niya sa kanyang puso na mapupunta siya sa mundo. Nang si Yang Yiu ay nalubog sa sarili niyang kagalakan, maasim na sinabi ng mga Zonqing, "Yang Feng mo, anong magandang kapalaran ang nakuha mo?" Nagising si Yang Yiu na parang mula sa isang panaginip. Nakita niya ang 5 taong Zonqing na nakatingin sa kanya na may inggit at puot. Hindi niya napigil ang tumawa at sinabing, "Nakakuha ako ng isang uri ng bilis. Gusto mo bang matutunan ito?" Sok, ang Kunlun Yushu Step ay natatangi sa mundo. Sino ang nagmamalasakit? Kung ayaw mong pag-usapan, kalimutan mo na. Sa mata ng mga taga-Zonqing, ang mga kasanayan sa bilis ay napakasoso. Ang kanyang Kunlun ay ang pinakamahusay. Naisip niya na ayaw pag-usapan ni Yang Yiu ang tungkol dito at gumawa na lang siya ng dahilan. Kailan? Ang iba pang iilan ay narinig na ito ay isang bilis na supernatural na kapangyarihan, mayroon silang parehong ideya tulad ng mga taong Zonqing. Naisip nila na sinadya ni Yang Yiu na gumawa ng dahilan, kaya hindi na sila nagtanong pa. Pagkatapos ng lahat, ito ang magandang kapalaran ni Yang Yiu. Kakaiba kung sasabihin ng iba ang ganitong bagay. Kung sila yun, hindi nila sasabihin. Nagsasabi lang ako ng totoo, pero hindi ka naniniwala. Nang makitang maraming tao ang nakahanap ng mauupuan at pagmumuni-muni at hindi siya pinansin, hindi alam ni Yang Yiu kung tatawa o iyak. Hindi siya nagsinungaling sa kanila noong una. Kung hindi ka naniniwala, kalimutan na, ungol ni Yang Yian at humanap ng lugar na mauupuan, at nagsimulang maunawaan ang unang Phantom Realm ng Close to the World na kasanayan. Anyway, hindi pa madaling araw, kaya may oras. Pagkaraan ng isang gabi, binuksan ni Yang Yian ang kanyang mga mata kinabukasan na may ngiti sa kanyang mukha. Sigurado na siya sa unang antas ng Phantom Realm. Hindi mabilang na beses niya itong pinag-isipan sa kanyang isipan at magagamit niya ito anumang oras. Gayunpaman, sa harap ng mga taong Zonqing, ayaw niyang magpakitang gilas at hindi niya ito sinubukan. Pagkatapos ay nagpatuloy ang 6 na tao sa kanilang paglalakad. Ang buong lambak ay binuksan sa kabuuang 7 araw. Ngayon ay lumipas na ang 2 araw. Paikot-ikot pa rin sila sa Blackstone Forest sa pangalawang lugar.
Hindi alam kung gaano katagal bago makarating sa destinasyon, ang Black Lotus Cave sa ikatlong lugar. Walang mga hadlang sa daan sa pagkakataong ito. Sa wakas, sa hapon, lumabas ang 6 na tao sa Blackstone Forest. Pagkatapos maglakad palabas ng Blackstone Forest sa pangalawang lugar, sa wakas ay nakarating sila sa maalamat na ikatlong lugar. Halos walang mga tala ng ikatlong lugar ng lihim na lupain ng Changbai Mountain sa sinaunang martial arts world, kaya walang nakakaalam kung ano ang nasa ikatlong lugar. Hindi binanggit ng matandang si Jiaxian kung ano ang dapat ingatan sa ikatlong lugar o kung ano ang umiiral sa gawaing ibinigay niya. Gumuhit lang siya ng ruta ng mapa, at ang pinakalayunin ay maabot ang Black Lotus Cave at makakuha ng ilang kayamanan. Nang makalabas silang 6 sa Blackstone Forest, napadpad sila sa isang fairyland na nababalot ng ulap at ambon. Hindi ito nakakatakot gaya ng inaakala nila, ngunit nakakita sila ng magandang tanawin. Sa totoo lang, may bundok na mga 7 o 8 metro ang layo. Ito ay hindi masyadong mataas. Tinatayang mahigit 100 metro ang taas nito. Ang bundok ay nababalot ng malabo na ambon at nababalot. Nagbigay ito sa mga tao ng ilusyon na nasa isang bulaklak na salamin. Simula sa lugar kung saan lumabas ang Blackstone Forest, umabot ito hanggang sa paanan ng bundok. Puno ito ng mga ligaw na bulaklak at mga damo, tulad ng isang carpet na hinabi ng kalikasan. Mayroong 3 metro ang lapad, paikot-ikot na batis na dumadaan sa dagat ng mga bulaklak. Ang upstream ay nasa direksyon ng bundok 100 metro ang layo, at ang ibabang agos ay dumadaloy sa Blackstone Forest sa likod. Ang buong ikatlong lugar ay may haba na higit sa 3 metro. Tila ang magkabilang gilid ng 300 metro ang layo ay natatakpan ng makapal na ulap at ambon, at hindi malinaw kung ano ang nasa likod ng mga ulap at ambon. Nalaman ni Yang Yiyu na ang tanging pagpipilian nila ay ang maglakad pasulong at dumiretso sa bundok na 8 o 900 metro ang layo. Nasa bundok din na yun ang lokasyon ng Black Lotus Cave sa letter map na ibinigay ng matandang si Jiaxian. Marahil ito ay dahil sila ay nasa Blackstone Forest na may isang pangunahing kulay lamang sa mahabang panahon kaya ang lahat ay nakaramdam ng matinding panlulumo. Ngayong lumabas sila sa Blackstone Forest at biglang nakita ang magandang bundok at dagat ng bulaklak, biglang bumuti ang kanilang kalooban. Ang munting monghe na si Lao Fan ay bamulong, ang ikatlong distrito daw ang pinaka-nakakatakot, ngunit ngayon ay tila hindi totoo ang chismis. Paano ito nakakatakot? Ito ay malinaw na isang fairyland. Oo, baka dahil konti lang ang nakapunta sa ikatlong distrito, di ba? Sabi ni Mei Xing. Hindi naman. Narinig ko mula sa aking mga ninuno na ang pinaka-nakakatakot na lugar sa buong Changbai Secret Land ay ang ikatlong distrito. Balitang-balita na maraming likas na malakas na tao ang pumasok sa ikatlong distrito sa nakalipas na mga dinastiya, ngunit wala pang lumabas, patuloy ni Hu Xianer. May mga tala sa Kunlun, na nagsasabi na ang ikatlong lugar ay ang libingan ng mga likas na master, at binabalaan ang mga nakababatang henerasyon na huwag pumunta doon ng madali, o na hindi sila makakapunta sa ikatlong lugar nang hindi maabot ang virtual realm, ngunit walang gaanong paglalarawan ng kapaligiran ng ikatlong lugar. Sumimangot si Zhon Qingren at nagsalita. Sa oras na ito, bilang host, ang mukha ni Chen Chengxiang ay napaka-solemn na at sinabing, lahat ng tao ay hindi dapat maging mapanghamak. Bilang host ng Northeast, ang Tiangang Mountain ay nagkaroon ng 60 likas na ninuno na pumasok sa ikatlong lugar sa nakalipas na mga dinastiya, ngunit isang tao lang ang lumabas na buhay, at ang taong iyon ay nabaliw pagkatapos lumabas, kaya ang ikatlong lugar ay tiyak na hindi dapat maging isang fairyland. Si Yang Yiyu ay hindi nagsasalita sa lahat ng oras. Nakaugalian niyang pinagmamasdan ang kapaligiran sa kanyang harapan at sinusubukang gamitin ang kanyang espiritual na kahulugan upang suriin ito. Sayang at hindi pa rin magagamit dito ang spiritual sense. Ito ay sapat na upang ipakita na ang ikatlong lugar ay isang napaka-espesyal na lugar pa rin, at ito ay tiyak na hindi kasing simple ng tila sa ibabaw. Pagkatapos magsalita ng ilang tao, sinabi ni Yang Yiyu na may seryosong mukha, sumasang-ayon ako sa sinabi ni Brother Chen. Ang lugar na ito ay tiyak na hindi ang nakikita natin sa ibabaw. Hindi mo ba napapansin na sobrang tahimik dito? Nakakapanlumo ang katahimikan. Ang pakiramdam sa aking puso ay mas nakakapanlumo kaysa sa kadiliman ng Blackstone Forest. Bukod dito, tila namumukadkad ang mga bulaklak at umambon dito, ngunit walang insekto. Ano ang ibig sabihin nito? Alinman ito ay isang napakalalim na ilusyon, o mayroong ilang makapangyarihang pag-iral. Gayunpaman, ang mga alingaw-ngaw tungkol sa ikatlong lugar sa sinaunang martial arts world ay 2 salita lamang na nakakatakot. Naniniwala ako na ito ay tiyak na hindi walang batayan. Susunod, dapat tayong 6 na mag-ingat sa paglalakad, at dapat tayong magkaisa. Sa oras na ito, kung mas pabaya tayo, mas malaki ang mawawala. Pagkatapos magsalita ni Yang Yiyu, malamig na bumantong hininga si Zhon Qingren at bumulong, gaano ito katakataka. Sa harap ng ganap na lakas, ang lahat ay isang tigre ng papel. Bagamat sinabi niya iyon, hindi siya nanguna at naghintay sa susunod na pag-aayos ni Yang Yiyu.
Ang iba ay hindi gaanong nagsalita, at tumango upang ipakita na alam nila. Okay, tayong anim ay lalakad ayon sa Liuhei Formation, para kahit may biglaang pagbabago, lahat ay may oras para harapin ito. Natapos magsalita si Yang Yiyu at nanguna. Pagkatapos ay sinabi niya, Mi Xiying, Hu Xiar, sa kaliwat kanan ko, ang munting monghe, Shen Shengshang, kayong dalawa ay nasa gitna, at ikaw, ang makasalanan, ay nasa likuran. Ang kaayusan na ito ay makatwiran. Walang masyadong sinabi. Ang bawat isa sa kanila ay may posisyon upang bumuo ng Liuhei Formation, at pagkatapos ay lumakad sila pasulong. Ang bentahe ng porma sayon ay ang anim na tao ay maaaring kumilos ng sabay-sabay at gumamit ng malakas na depensa at lakas. Walang paraan. Ito ang maalamat na ikatlong lugar. Mukhang kalmado, ngunit sino ang nakakaalam kung ano ang naghihintay sa kanila sa unahan? Makalipas ang mahigit 10 minutong maingat na paglalakad, walang nangyari, dahilan para unti-unting kumalma ang tensyon ng anim na tao. Ngunit sa sandaling ito, isang malakas na hangin ang umihip mula sa harapan, na nagdadala ng makapal na ulap at ambon, at agad na binalot ang anim na tao. Boom, boom. Sa oras na ito, isang mabagal at mabigat na tunog ang umalangaw-ngaw. Ang lupa ay nanginginig sa bawat oras. Nagbago ang mukha ni Yang Yiyu at sinabing, tumigil ka sa pagtatanggol. Kabanata 549, ang Fireball ng Scarlet Flame Unicorn. Bagamat agad itong natakpan ng hamog, at hindi malinaw kung ano ang lumitaw sa harap nito. Ngunit ito ay tiyak na isang malaking hayop na maaaring magpang-inag sa lupa. Lalo na ang katawan ng Dongdong, sa tuwing tumutunog ito, mas lalong bumibilis ang tibok ng puso, na hindi naaayon sa sentido komon. Sila ay mga taong may paglilinang, at ang kanilang pisikal na kaangkupan ay iba sa karaniwang mga tao. Nakakailang ang pakiramdam nila na bumibilis ang tibok ng kanilang puso. Walang pag-aalinlangan, tumawag si Yang Yiyu na huminto at hiniling sa lahat na ipagtanggol. Sa isang iglap, na-tense ang anim na tao. Sa oras na ito, umihip ang hangin, at nakita nila ang target sa kanilang paningin. Napabuntong hininga silang anim. Isang halimaw na mahigit 3 metro ang taas at mahigit 6 na metro ang haba ang lumitaw sa kanilang paningin. Mukha itong kalabaw, ngunit may bukol sa ulo, at natatakpan ng pulang kaliskis ang buong katawan. Ang mga paa ay higit sa 1 metro ang taas at kasing kapal ng hita ng isang matanda. Ano ito? Nauutol ang mga Zonqing. Amidufo, may kakaiba dito. Paano magkakaroon ng ganoon kalaking halimaw? Ang aura nito ay tumataas, hindi bababa sa isang makapangyarihang mandirigma ng ika-9 na antas ng likas na pagiging perpekto. Papatayin ba ako nito? Sabi ng munting monghe na si Lao Fan na napalunok sa bibig. Alam ng lahat na ang mga halimaw sa parehong antas ay tiyak na mas malakas kaysa sa mga sinaunang mandirigma ng parehong kaharian, at mas malakas pa. Si Mi Xiying, Hu Xiar, at Shen Shengshang ay halatang nakakita ng napakalaking halimaw o halimaw sa unang pagkakataon, at ang kanilang mga mukha ay pangit. Oo naman, ang lugar na ito ay hindi kasing ganda ng nakikita sa ibabaw. Speaking of Fairyland, ito ay mas parang isang demonyong kaharian. Sinong mag-aakala na may ganito kabanggas na hayop sa ikatlong distrito, na maganda sa ibabaw? Dumating ang halimaw na ito kasama ng mga ulap at ambon sa malakas na hangin. Sa pagtingin sa mga ulap at ambon sa paligid, sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga katulad na halimaw ang mayroon? Sa sandaling ito, ang mukha ng lahat ay mapatla. Tanging si Yang Yiyu lang ang may kinang sa kanyang mga mata. Nakita ito ni Zon Qingren at biglang nagkaroon ng nakakatawang ideya sa kanyang isipan. Tumingin siya sa mga mata ni Yang Yiyu at tila nagniningning ang mga ito na parang pulubi na nakakakita ng gintong kayamanan. Yang Fengmo, natatakot ka ba at nababaliw? Bakit pakiramdam ko hindi ka natatakot sa halimaw na ito kundi sakam? Hindi maiwasang magtanong ni Zon Qingren. Tumawa si Yang Yiyu, tinitigan ang halimaw na mga 15 o 16 na metro ang layo sa kanila at sinabing, tama ka, ang malaking tao sa harap natin ay puno ng kayamanan. Lumapit ang munting monghe at nagsabi, alam mo ba kung anong uri ng halimaw ito? Tumango si Yang Yiyu at sinabing, ang halimaw na ito ay tinatawag na Red Flame Unicorn. Ito ay may walang katapusang lakas, at ang dagandong nito ay nakakabingi at nakakabighani. Lahat, mag-ingat sa sungay sa ulo nito. Ito ay rumored na ang sungay sa Red Flame Unicorn ay maaaring maglabas ng Windblade spells. Ang kapangyarihan ng Windblade spell nito ay mas malakas kaysa sa pinagsamang lakas ng buong katawan nito. Makapal at matigas ang balat nito, halos walang dead ends, kaya napakahirap harapin. Sa oras na ito, si Yang Yiyu ay nagambala ng mga taong Zonqing bago siya matapos magsalita, halos walang dead ends. Ibig sabihin may mga kahinaan pa rin, di ba? Oo, ang tanging kahinaan ng Red Flame Unicorn ay ang mga mata nito, ngunit ang mga mata ay nasa ulo, at ang ulo ay ang tanging pinaka-flexible na bahagi ng Red Flame Unicorn, kaya hindi ganoon kadaling harapin ito, ngunit hanggat lahat ay nagtutulungan ng mabuti, magagawa pa rin natin ito.
Paliwanag ni Yang Yiyo. Tumitig ang mga tao sa Zonqing at sinabing, narinig ko na gusto mong patayin itong pulang apoy na unicorn. Tumawa si Yang Yiyo at sinabing, sinabi ko sa iyo na ang pulang apoy na unicorn ay puno ng mga kayamanan. Dahil na-encounter na natin ito, walang dahilan para bitawan ito. Sa totoo lang, hanggat papatayin natin ang halimaw na ito, gagawin ko ang isang uri ng elixir, na gagawing posible para sa iyo na mapabuti ang iyong paglilinang. Seryoso ka ba? Ang munting monghe na si Lao Fan ay hindi napigil ang magtanong. Walang laman na salita, kumpiyansa na sabi ni Yang Yiyo. Okay, since that's the case, patayin na natin. Anyway, hindi naman halimaw ang makakalusot sa kaharian ng kawalan. Makatitiyak pa rin tayong anim na papatayin ito ng sama-sama. Natukso rin ang mga Zonqing. Count me in, narinig din ni Chen Chengxiang ang sinabi ni Yang Yiyo at mabilis na nagsalita. At kami, sumulyap si Hu Xiao kay Yang Yiyo at sinabi, at siya at si Mei Xing ay nagpahayag din ng kanilang mga opinyon. Tungkol naman sa elixir ni Yang Yiyo, maraming tao ang nakakaalam nito. Dahil naglakas loob si Yang Yiyo na sabihin na kaya niyang pinuhin ang elixir, hindi siya magsisinungaling sa lahat. Ang bawat isa ay umaasa na maaari silang gumawa ng karagdagang pag-unlad sa kanilang paglilinang. Sa katunayan, ang kanilang paglilinang ay halos umaaligid na ngayon sa advanced na antas ng ika-9 na antas ng likas na kaharian. Kung maaari silang gumawa ng karagdagang pag-unlad, maaabot nila ang dakilang kasakdalan. Kung maabot nila ang dakilang kasakdalan ng kaharian, sila ay magiging kwalipikadong magtanong sa virtual na kaharian. Para sa virtual realm, sino sa mga halimaw na ito ang hindi gusto nito? Sa sandaling sumulong sila sa mahusay na pagiging perpekto, sila ang magiging pinakamakapangyarihang pag-iral sa parehong kaharian, at matatawag na kinikilalang henyo ng halimaw sa sinaunang martial arts world. Sa katunayan, bawat isa sa kanila ay may sariling lakas at pamatay. Sa makatwid, ang mga hindi masupol na tao tulad ni Zon Qingren at ang munting monghe ay magiging walang prinsipyo kay Yang Yiyo, na naabot na ang antas ng ika-9 na antas ng likas na mahusay na pagiging perpekto. Ito ay dahil mayroon silang tiwala. At kung maaari silang gumawa ng karagdagang pag-unlad at makamit ang mahusay na pagiging perpekto, maaari nilang malampasan si Yang Yiyo. Siyempre, ito ay sariling pag-iisip lamang ni Zon Qingren at ng munting monghe. Sa tukso ng pagsulong, ito ay nagkakahalaga ng pagkuha ng panganib. Ang kaisipang ito ay katulad ng madalas na sinasabi ng mga ordinaryong tao sa sekular na mundo na ang mga tao ay namamatay para sa pera at ang mga ibon ay namamatay para sa pagkain. Ginagawa ito ng mga ordinaryong tao para sa pera, habang ginagawa ito ng mga sinaunang mandirigma at magsasaka upang ituloy ang mas mataas na larangan ng paglilinang. Ito ay ang parehong tukso. Okay, kung ganoon, hintayin na dumating ang Red Flame Unicorn, makinig ang lahat sa aking utos at huwag pababayaan ang kadena. Paalala ni Yang Yiyo. Ingatan mo ang iyong sarili, hindi nakalimutan ni Zon Qingren na makipagtalo kay Yang Yiyo. Si Yang Yiyan, na naunawaan na ang katangian ng mga taong Zonqing, ay walang pakialam dito. Ang kaalaman sa Red Flame Unicorn ay natural na hindi niya nakita ito sa Earth. Sa katunayan, walang record ng Red Flame Unicorn sa Earth. Alam niya ang tungkol dito mula sa mga class eco ng paglilinang. Kabilang sa mga classics ng cultivation na itinuro ng kanyang master, may mga libro tungkol sa mga halimaw, kaya nakilala ni Yang Yiyan ang Red Flame Unicorn sa isang sulyap. Ano? Pinahahalagahan ni Yang Yiyan ang sungay o tumor sa tuktok ng ulo ng Red Flame Unicorn. Noong panahong iyon, naroon ang asensya ng paglilinang ng Red Flame Unicorn. Naglalaman ito ng makapangyarihan at purong demonyong kapangyarihan, ngunit isa ito sa mga pangunahing sangkap para sa pagpino ng Jindan Period Tribulation Peel. Hanggat pinatay niya ang Red Flame Unicorn at nakuha ang tumor, magkakaroon siya ng karamihan sa mga pangunahing sangkap para sa pagpino ng Jindan Tribulation Peel. Tungkol naman sa mga pangako sa mga Zonqing na pagbutihin ang kanilang paglilinang, hindi siya nagsinungaling. Totoo na ang dugo lamang ng Red Flame ang maaaring gamitin upang pinuhin ang isang tableta na maaaring mapabuti ang paglilinang, at ito ay isang tableta na kapareho ng antas ng Tianyuan Peel, na talagang epektibo. Kahit na hindi nila ito pinuhin, hawak ni Yang Yiyan si Tianyuan Dan sa kanyang kamay. Walang magbibigay sa kanila pagdating ng panahon. Ang dahilan kung bakit sinabi niya ito sa kanila ay upang makipagtulungan sila sa pagpatay sa unicorn na kumakain ng droga. Kung haharapin niyang mag-isa ang pulang apoy na unicorn, talagang walang paraan si Yang Yiyan. Bagamat nakahinga siya ng maluwag nang sabihin niya sa mga taga-Zonqing, wala talaga siyang tiwala sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang mga halimaw na mababa ang antas na maaaring maitala sa mga class eco ng mga cultivation monster ay hindi madaling harapin. Sa isang tunay na laban, ang pulang apoy na unicorn ay may mabagal na bilis, ngunit ang kakayahan sa pagtatanggol nito ay ganap na malakas. Ang dahilan kung bakit medyo kumpiyansa si Yang Yiyan ay nasa kanya na ngayon ang bilis ng katapusan ng mundo, at naiintindihan na niya ang unang antas ng Phantom Realm. Siya, may kalamangan lang laban sa Red Flame Unicorn.
Sa kabilang banda, ang balat ng pulang apoy na unicorn ay isang napakahusay na material para sa paggawa ng mga anteng-anteng at baluti, na umaakit din kay Yang Yian. Habang nakikipag-usap sa mga taga-Zonqing, ang pulang apoy na unicorn ay lumapit sa kanila sa loob ng 4 na metro. Sa oras na ito, pinaikit ni Yang Yian ang kanyang mga mata. Tatawag lang sana siya, bigla niyang nakita ang red flame horned ox, at lumabas ang makapal na berdeng usok sa mga butas ng ilong nito. Biglang, narinig na ang red flame horned ox ay may isa pang likas na mahiwagang kapangyarihan apoy. Agad siyang sumigaw, may apoy, lahat, maghiwa-hiwalay ng mabilis. Boom! Bago pa masabi ni Yang Yian ang huling salita ng disperse, sabay putok, ibinuko ng red flame horned ox ang bibig nito at isang malaking bowl ang apoy ang sumabog sa harap nila. Ang 6 na tao ay nakatayo pa rin ayon sa 6 na direksyon. Ang red flame horned ox ay lumabas na may dalang malaking bola ng apoy, at dahil lahat sila ay tinamaan. Fuck, nawala ang buhok ni Chen Shengxiang, ngunit sa kabutihang palad ay magaling siya, at hindi niya maiwasang magmura. Amitofo, gamulong sa lupa ang munting monghe na si Lao Fan, at nasunog ang kanyang mga kilay. Yang Fengmo, hindi pa ako tapos sa iyo, bakit hindi mo sinabi kanina na maaari ding dumura ng apoy ang halimaw na ito? Para naman kay Mei Shiying, sa kasamaang palad ay hinarang ni Yang Yian ang apoy para sa kanya, ngunit hindi ito malaking bagay. Ngunit ang mga damit ni Hu Xiao ay nasunog na may ilang malalaking butas, na nagpapakita ng karamihan sa kanyang puting balat. Kung hindi niya ginamit ang totoong lakas niya para protektahan ang buong katawan niya, nasunog na sana ang balat niya. Para naman kay Yang Yiu, ang kanyang buhok ay nasunog noong siya ay nagsasanay ng kidlat sa pagkontrol sa kulog at kidlat sa ilalim ng kalaliman noong siya ay nagel iligtas sa kanyang 2 disipulo. Sa pagkakataong ito, nasunog ang natitirang buhok, at naging ganap siyang kalbo. Nang marinig ang mga sumpa ng mga taga-Zonqing, awkward na sinabi ni Yang Yiu, ahem, hindi ko ba nakalimutan din ito? Puro aksidente, hehe. Kabanata 550 bawat isa ay may sariling kakayahan. Makakapatay ng tao ang aksidente mo, okay. Sabi ni Zon Qingren habang namimalog ang mga mata. Talagang nakalimutan ni Yang Yiu ang salitang, Qian, sa Qian Du Jiao Niu, at nakalimutan ang tungkol sa pagdura ng apoy, na naging sanhi ng maraming tao na marumi. Bukod dito, ang mga apoy na iniluwa ni Qian Du Jiao Niu ay hindi ordinaryong apoy, na mas malakas kaysa sa tunay na apoy ni Yang Yiu. Nahuli sa bantay. Sa oras na ito, walang oras si Yang Yiu na makipagtalo kay Zon Qingren, dahil dumating na sa kanyang harapan ang Qian Du Jiao Niu. Nagmamadali niyang sinabi kay Zon Qingren, tumigil ka sa pagsasalita ng walang kaparekan, kaliwa mo. Pagkatapos nito, nagpatuloy siya, ang kanang bahagi ng munting monghe ay sa iyo. Si Chen Shengxiang ay umiikot sa likod ng Qian, Mei Shiying at Hu Xianer. Sa pagsasaayos ni Yang Yiu, sunod-sunod na dumating ang ilang tao, at iniwan ni Yang Yiu ang harapan sa kanyang sarili. Boss! Ang Qian Du Jiao Niu ay umuungal. Pagbuka ng kanyang bibig, isa na namang malaking bowl ang apoy ang iniluwa, ngunit sa pagkakataong ito ay handa na ang lahat at madaling naiwasan ito. Si Zon Qingren ay tumalon at ginamit ang Kunlun Mirror sa kanyang kamay upang mag-irradiate ng gintong liwanag sa katawan ng pulang apoy na unicorn. Agad na napailing at umungal ang pulang apoy na unicorn. Ano? Nagulat ang iilang tao na ang liwanag ng Kunlun na salamin ay nagniningning sa pulang apoy na unicorn ay nagpang-inag lamang sa pulang apoy na unicorn. Kung alam nila na ang Kunlun Mirror ni Zon Qingren ay nasa Stoneman Puppet Formation noon, maaari itong magpasikat ng gintong liwanag sa pulang apoy na unicorn at lumipad ito. Ngunit ngayon ay kumikinang ito sa pulang apoy na unicorn at nanginginig lamang ito, tulad ng pagkiliti sa pulang apoy na unicorn. Ang ganoong eksena ay nagpasigla sa iilan at naging alerto sila. Sa oras na ito, sinampal ng maliit na monghe ang kanang leeg ng pulang apoy na unicorn gamit ang kamay ng Dharma. Bang! Walang epekto ang malakas na suntok. Mas malakas lang ang tunog ng tumama ito sa pulang apoy na unicorn. Si Chen Shengxiang ay may mahabang sibat na kasing itim ng tinta sa kanyang kamay. Itinulak niya ito at nag-iwan lamang ng spark sa katawan ng Red Flame Unicorn. Nakita ito ni Mei Shiying at naglabas ng isang sinaunang espada na daladala niya sa kanyang likod. Ito ay ang Qinghong Sword, ang artifact ni Emmy. Alam niya na kung hindi niya ililipat ang Qinghong Sword, hindi ito magdudulot ng anumang pinsala sa Red Flame Unicorn, ngunit mahihirapan siya. Sa oras na ito, tanging si Hu Xiao ang tumabi, at isang mahabang plota ang lumitaw sa kanyang kamay at nagsimulang hamihip. Nakikita ni Yang Yian sa kanyang peripheral vision na ang berdeng mahabang plote sa kamay ni Hu Xiao ay naglalabas ng mga alon na parang mga alon ng tubig na lumulutang patungo sa Red Flame Unicorn. Ang ikinagulat ni Yang Yian ay nang tumunog ang plote ni Hu Xiao, ang marahas na Red Flame Unicorn ay tila bumagal. Sa oras na ito, kahit na hindi alam ng lahat kung ano ang mahabang flute sa kamay ni Hu Xiao,
nakita nila ito. Walang alinlangan na bumagal ang Red Flame Unicorn. Magandang pagkakataon. Minamaliit ni Yang Yian, at pinaandar ng kanang kamay ang mga buto ng kanyang kamay. Pagkatapos ay kumislap ang kanyang palad na may bahagyang puting liwanag, at ang kanyang palad ay tila transparent. Namimili ng kamay ng bituin. Sa mahinang sigaw, ginamit ni Yang Yiu ang star-picking hand at sinampal ang ulo ng Red Flame Unicorn. Bang! Gumamit siya ng isang suntok sa buong katawan at malakas na bumagsak. Buzz! Ang Red Flame Unicorn ay nagpakawalan ng mapurol na dagandong. Bang! Ang Red Flame Unicorn ay tinamaan sa ulo ng star-picking hand ni Yang Yiu at biglang nahulog sa lupa. Si Zhang Qingren at ang munting monghe na si Lao Fan ay tumingin kay Yang Yiu nang may pagtataka. Tiningnan nila ang kanang kamay ni Yang Yiu at biglang nalaman na ang kanang kamay nito ay tila may kaunting kristal na kulay. Ang marinig lang ni Yang Yiu na iluwa ang tatlong salitang, star-picking hand, ay talagang nabigla na sila. Walang duda na si Yang Yiu ay nagsagawa ng ilang uri ng mahiwagang kapangyarihan sa kanilang mga mata. Naisip ni Zhang Qingren na ang Kunlun Mirror sa kanyang kamay ay hindi nagdulot ng anumang pinsala sa Red Flame Unicorn, at masasabing hindi ito nanginginig. Ngunit pinatumba ni Yang Yiu ang Red Flame Unicorn gamit ang isang palad. Dahil sa agwat na ito, ang mayabang na si Zhang Qingren ay hindi kumbinsido. Ang batang monghe na si Lao Fan ay tumingin din kay Yang Yiu na may kumikinang na mga mata, at nabigla sa kapangyarihan ng palad ni Yang Yiu. Tanging. Pagkatapos ay napagtanto ng mga demonyo na si Yang Yiu ay isang tunay na talento. Ang iba pang tatlong Chen Chengxiang, Hu Xiar, at Mei Xiying ay nagulat din. Para sa unang pagkakataon, muling sinuri ng mga demonyo si Yang Yiu sa kanilang mga puso. Mula sa unang distrito hanggang ngayon, gumawa na rin ng hakbang si Yang Yiu, ngunit para sa kanila, walang halatang paghahambing. Ngayon sa pag-atake sa Red Flame Unicorn, naramdaman ng lahat ang kapangyarihan ng Red Flame Unicorn, at nagkaroon sila ng pinakamalalim na karanasan sa palad ni Yang Yiu. Napakalakas. Huwag kang matigilan, atake. Tumangala si Yang Yiu at nakita niyang medyo natigilan ang mga mata ng ilang tao, at agad siyang sumigaw. Hindi madaling ibagsak ang Red Flame Unicorn, na isang magandang pagkakataon para talunin ang kalabaw, ngunit ang mga taong ito ay natigilan at talagang hindi makapagsalita. Pagkatapos ng dagandong ni Yang Yiu, ilang tao ang bumalik sa kanilang katinoan. Binigyan din nila ng pansin ang Red Flame Unicorn. Tulad ng inaasahan, ang balat ay matigas at ang kakayahan sa pagtatanggol ay wala sa mga chart. Nakaramdam si Zhang Qingren ng kawalang kasiyahan kay Yang Yiu. Agad siyang gumuhit ng linya sa Kunlun Mirror, at lumabas ang dugo sa kanyang mga daliri. Isang ron ang lumitaw sa Kunlun Mirror, at sumigaw siya, supila ng demonyo. Biglang, isang napakasilaw na gintong liwanag ang lumitaw sa Kunlun Mirror, na sobrang init at nagradiated ng isang malakas na aura. Ang Kunlun Mirror sa kamay ni Zhang Qingren ay naging kutsilyo at biglang tinaga ang leeg ng Red Flame Unicorn. Puff! Lumipad ang mga sparks, at bumulwak ang isang daloy ng pulang dugo. Medyo namutla ang mukha ni Zhang Qingren, ngunit nakangiti siya. Ginamit niya ang lihim na paraan upang i-activate ang ipinagbabawal na salamangka ng Kunlun Mirror, at sa wakas ay nagbukas ng sugat sa leeg ng Red Flame Unicorn. Buzz, uungol. Ang Red Flame Unicorn ay nagalit at sa wakas ay nakaramdam ng sakit. Sa katunayan, sa mga mata ni Yang Yiu, ang pag-atake ni Zhang Qingren ay hindi nasakta ng mga vitals ng Red Flame Unicorn, na napakahusay na, at least nagbukas ito ng magandang attack gap. Pagkatapos ay kumilos ang batang monghe na si Lao Fan. Hinawakan niya ang 36 na kwintas ng tiyangang Buddha sa kanyang kamay, binibigkas ang pangalan ng Buddha sa isang hindi malinaw na boses, at inihagis ang mga kwintas na tiyangang Buddha sa kanyang kamay sa pulang apoy na unicorn. Nakulong. Pagkatapos ay sinabi ng batang monghe ang salitang nakulong. Biglang sumikat ang isang malabong puting liwanag mula sa mga butil ng tiyangang, at isa lamang sa mga butil ng Buddha ang nagniningning na may gintong liwanag. Hindi malinaw, nakita ng lahat na lumitaw ang isang Buddha. Sa isang iglap, ang mga butil ng tiyangang Buddha ng batang monghe ay inilagay sa katawan ng pulang apoy na unicorn, na naging sanhi ng muling pagbagsak ng pulang apoy na unicorn, na tatayo na sana. Ang pag-atake ng batang monghe na si Lao Fan ay direktang nagtali sa pulang apoy na unicorn. Gayunpaman, sa mga mata ni Yang Yian, nagkaroon siya ng bagong tingin sa batang monghe. Ang anino ng isang Buddha na kumikislap sa kanyang mga kwintas na tiyangang Buddha ay nagpatunay na ang batang monghe ay pinagkadalubhasaan ang paggamit ng 36 na mga kwintas na tiyangang Buddha, ngunit hindi niya alam kung ilang Buddha ang maaari niyang ipatawag. Ungol, dagandong, dagandong. Ang Red Flame Unicorn ay nakulong, umuungal sa langit, at ang demonyong enerhiya sa katawan nito ay agad na tumaas, na parang ito ay ganap na marahas. Sa oras na ito, nagbago ang estilo ng malambing na plota, at ang ritmo ay biglang naging mas mabilis. Nakita ni Yang Yian ang isang berdeng rune na lumilipad mula sa mahabang plota ni Hu Xiar at agad na lumipad sa noo ng Red Flame Unicorn.
Sa susunod na sandali, ang Red Flame Unicorn ay nanginginig sa lahat, at ang malakas na enerhiya ng demonyo na nagmumula sa katawan nito ay humihina din. Walang inaasahan na ang tunog ng flauta ni Huxiar ay magiging napakalakas. Sa oras na ito, halos sabay na umatake sina Chen Chengxiang at Mei Xing. Si Chen Chengxiang ay gumuhit ng marka ng dugo sa kanyang noo, at pagkatapos ay ang kanyang buong ugali ay patagilid, at ang itim na sibat sa kanyang kamay ay naglabas ng isang matalim na hininga ng labanan. Ang Qinghong Sword ni Mei Xing ay mayroon ding sword intent na umaakyat sa langit, at ang alikabok ay umiikot sa paligid niya. Walang duda na ang dalawang taong ito ay nagpakalakas din at naging mabangis. Wala sa limang manggagawa ng kasamaan ang simple, at wala ni isa sa kanila ang gustong mahuli. Si Chen Chengxiang ay sasaksakin na sana gamit ang isang sibat, ngunit sa oras na ito siya ay nasa likod ng Red Flame Unicorn, kaya kahit na siya ay sumaksak, hindi ito magiging isang mahalagang punto para sa Red Flame Unicorn. Kaya't nagmamadali siyang sumigaw, "Kapatid na Chen, ang mahalagang punto ng leeg." Pagkatapos nito, sumigaw siya kay Mei Xing, atakihin mo ang mga mata. Sa oras na ito, sa pagtutulungan ng lahat, hindi maigalaw ng Red Flame Unicorn ang katawan nito. Ang mga sibat at espada ni Chen Chengxiang at Mei Xing ay napakalakas, at ito ay isang magandang panahon upang salakayin ang mga mahahalagang punto. Nang marinig ng dalawa ang mga salita, tumalon si Chen Chengxiang at sinaksak ang vital point sa ibaba ng leeg ng Red Flame Unicorn. Kasabay nito, umalangaw ang Qinghong Sword ni Mei Xing at nakatutok sa mga mata ng Red Flame Unicorn. Puff! Puff! Umuungol. Sunod-sunod na nagtagumpay sina Chen Chengxiang at Mei Xing. Ang Red Flame Unicorn ay umungal sa kalangitan. Marahil dahil nasugatan ito, ang Red Flame Unicorn ay sumambulat ng buong lakas. Sa dagandong, lumundag ang demonyong enerhiya sa katawan nito. Biglang nayanig ang mga butil ng Buddhist ng munting monghe na si Lao Fan. Biglang tumayo ang pulang apoy na unicorn. Gayunpaman, handa siyang yiyo para dito, at ang mga buto ng kanyang kanang kamay ay kumikinang ng maliwanag, halos ibunyag ang kanyang buhay. Pagkuha ng buwan. Sa sandaling tinamaan ng pulang apoy na unicorn ng tiyang ang pearl ng maliit na monghe na si Lao Fan, tumama rin ang kamay niyang Yiyo na nakahawak sa buwan sa ulo ng pulang apoy na unicorn. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata.